Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 241. Anong gusto mo? Hindi inakala ni Gerald na magkabunggo siya kay Sarah ng magkataon. Sa makatuwid, malamig na sagot niya, hehehehe. May nais akong itanong sa iyo. Matapos akong bigyan ng sampal sa mukha kaninang umaga, ano ang nararamdaman mo at ano ang iyong kalagayan ngayon na nakatayo ka sa harap ko sa ganitong kapasidad bilang isang tagapagsilbi? Mapait na tanong ni Sarah. Maraming mga panghihinayang at hinanakit ang naramdaman ni Sarah sa kanyang puso matapos masampal sa mukha. Napahiya din siya dahil sa kung paano siya nalampasan ni Gerald. Ang mga emosyong ito ay gumugulo kay Sarah sa buong araw. Hindi lang siya makapaghintay na makaganti sa kanya. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait, wala naman akong nararamdaman. Magsalita ka lang ngayon kung mayroon kang nais sabihin. Busy ako. Hahaha. Abala ang aking asno. Gerald, go. Dalhan mo ako ng napkin. Sagot ni Sarah habang nakaturo sa isang napkin box sa gilid. Ikaw ay isang waiter ngayon kaya dapat mong paglingkuran ang iyong mga customer ng maayos. Kung hindi man magrereklamo ako tungkol sa iyong pag-uugali sa iyong manager. Ipinagpatuloy ni Sarah ang walang katapusang pagdaldalan. Nagsimula na ring makaramdam ng konting pagkadismaya si Gerald. Gayunpaman, naramdaman niya na may katuturan ang sinabi niya. Kung tutuusin, siya ay talagang isang waiter ngayon. Sa gayon, pumili siya ng napkin bago niya ito ibigay sa kanya. Ayoko. Madumi ang sapatos ko. Gusto kong polish mo ito para sa akin. Sumagot si Sarah, mayabang na parang isang peacock. Narinig mo ba yun? Gusto ni Sarah na polish mo ang kanyang sapatos para sa kanya. Nauna kong naisip na ang pinag-uusapan ng Gerald Sarah ay isang matangkad at gwapong lalaki. Talagang nabigo ako pagkatapos na makilala ka ngayon. Oo, hindi ka ba yumaman? Bakit ka nagtatrabaho bilang isang waiter sa isang bar noon? Ito ay lubos na karimari-marim kapag ang isang tagapayat na tulad mo na wala ring pera ay nagpapanggap na isang malaking pagbaril na may maraming pera. Hehe, tama si Ate Zaby. Ang ilang mga tao ay handa na gumawa ng anumang bagay upang mai-save ang kanilang sariling mukha. Ang lahat ng mga batang babae ay nangutya habang nakatingin kay Gerald. Samantala, nakataas pa rin ang paa ni Sarah habang naghihintay. Gayunpaman, hindi pinakintab ni Gerald ang kanyang sapatos para sa kanya. Sa halip, inilagay lamang niya ang maliit na napkin at sinabi, kung talagang gusto mo ng isang taong panasan ang iyong mga paa para sa iyo, dapat mong iwanan ang Mayberry Commercial Street. Maaari kang pumunta sa bar sa Red Mansion sa halip. Mayroon ding mga taong handang dilaan ang iyong mga paa doon. Matapos niyang magsalita ay lumingon si Gerald at umalis ka agad. Ikaw. Galit na galit si Sarah. Talagang hinihiling niya sa kanya na maghanap para sa isang gigolo. Gayunpaman, pagkatapos na isipin ito, hindi na naramdaman ni Sarah na galit o bigo iyon. Sa halip, siya ay talagang medyo masaya. Pagkatapos ng lahat ng kanyang mga alalahanin na gumagambala sa kanya sa buong araw ay tuluyang natanggal. Naramdaman na parang isang malaking karga ang tinanggal mula sa kanyang dibdib. Talagang inisip niya na si Gerald ay napakamayaman at malamang na siya ang may-ari ng Lamborghini. Kung ganoon talaga ang kaso, mas gugustuhin ni Sarah na mamatay. Masaktan sana niya ang isang napakamayamang tagapagmana. Iniisip pa ni Sarah kung gaano ito kahusay kung ang una niyang pakikipagtagpo kay Gerald ay naging mas mabuti. Sa madaling salita, si Sarah ay puno ng mga panghihinayang at labis na nalulumbay sa buong araw. Sa huli, nang siya ay lumabas ng gabi upang maibsan ang kanyang pagkabagot, napagtanto niya na ang katayuan ni Gerald ay ganap na naiiba kumpara sa kung ano ang naisip niya. Siya ay simpleng isang nakakaawa na jerk na gumawa ng anumang bagay upang mai-save ang kanyang sariling mukha. Mas naging komportable siya ngayon. Hayaan mo lang itong nakakaawa na jerk na umalis ngayon. Mga ate, halika. Ituloy natin ang pag-inom. Pagkabalik sa bar, nagpatuloy ang pagtatrabaho ni Gerald, at hindi nagtagal, sa wakas ay natapos na niya ang paglipat ng lahat ng mga alak. Ang buong proseso ay medyo nakalulungkot. Naisip ni Gerald na wala nang iba pa ang gagawin niya dito kaya't napagpasyahan niyang ipaalam kay Cassandra na aalis muna siya. Pumunta si Gerald sa silid na naroon si Cassandra. Sa oras na ito, mayroong isang pangkat na mga kalalakihan at kababaihan na magkakasamang umiinom sa silid. Halika, Guro McGregor. Talo ka na naman. Maaari kang pumili na uminom ng bote ng pulang alak sa isang gulp o magtanggal ng isang piraso ng iyong damit. Ang isang malungkot na nasa hustong gulang na lalaki na nakaupo ng malapit sa tabi ni Cassandra sa oras na ito ay nagsasalita ng napakabaluktot.
Hindi ako natalo. Halatang sinusubukan mo lang akong lokohin. Makikita na talagang kinamumuhian ni Cassandra ang maikli at matabang taong nasa edad na ito. Labis na kinamuhian niya ang kasalukuyang sitwasyon at nagpupumiglas siyang harapin ang sitwasyon. Hahaha, ibig mo bang sabihin na kung talo ka dahil niloko kita, ibig sabihin hindi ka talaga natalo. Kung tatanggi kang uminom ng pulang alak, dapat mong habarin ang iyong damit. Hehe. Matapos niyang magsalita, hinawakan ng malabong na nasa hustong gulang na lalaki ang palda ni Cassandra habang sinusubukang iangat ito. May sakit ka ba? Kabanata 242. Sampal. Bagaman si Cassandra ay isa ring napaka-practice na tao, mayroon pa rin siyang napakataas na pamantayan para sa taong gugustuhin niya. Sa makatuwid, hindi niya namamalayang tinaas ang kanyang kamay at sinampal sa mukha niya ang maikli at malambot na lalaki. Tumayo siya bago niya kinuha ang baso ng alak at ibinuhos ang buong baso ng alak sa mukha ng lalaki. Jizab ka, okay ka lang ba? Agad na nagtanong ang lady boss na si Cassie nang makita ang alitan. Sa oras na ito, ang kapaligiran sa buong silid ay sobrang tahimik. Sa totoo lang, alam na ni Cassie na si Jizabka ay labis na interesado kay Cassandra. Iyon ang dahilan kung bakit niya hinihimok silang dalawa na magkasama na maglaro ng isang laro. Nakilala na siya ni Cassie dati. Si Jizabka ay nagmula sa Sand Creek at siya ay talagang mayaman dahil nagmamay-ari siya ng isang minahan ng karbon. Bukod dito, ang asawa ng Cassie ay nanalo lamang ng karapatang patakbuhin ang bar na ito pagkatapos na mamuhunan si Jizabka ng ilang pera dito. Alam ni Cassie na walang kasintahan si Cassandra, at alam din niya na ang huli ay isang napakamaterialistang tao na mahilig sa pera. Ang isa ay mapagmahal, samantalang ang iba ay may mga hangarin. Hindi ba perpektong tugma noon? Ilan ang mga tao ay ayaw nito kapag nakita nila ang isang mayamang lalaki sa harapan nila. Gayunpaman, ang kanyang palagay ay mali. Hindi inaasahan, si Cassandra ay napakatindi at hindi niya binigyan ng kahit na anong mukha si Jizabka. Sa kabaligtaran, hinampas pa niya si Jizabka. Ikaw, naglakas loob ka na patulan ako. Malinaw na hindi pa naihit si Jizabka. Bukod dito, tiniis niya pa ang isang sampal at nakuha ang isang basong alak na ibinuhos sa kanyang mukha. Mali ba ako na tamaan kita? Hindi mo ako dapat hawakan kahit papaano mo gusto. Malamig na sagot ni Cassandra at naiinis na nakasulat sa buong mukha niya. Kaya paano kung ikaw ay mayaman? Kahit na mayaman ka, maaari ka bang yaman tulad ng kapatid na ordinaryong tao? Bitch ka. Ikaw ang unang tao na talagang naglakas loob na patulan ako, Desmond Zabka. Hindi ka makakaalis sa bar na ito ngayong gabi kung hindi ako nasiyahan. Ungol ni Desmond habang nagtatapon ng baso ng alak na galit. Sa oras na ito, 4 hanggang 5 mga tanod ang tumalon na pinapalibutan kaagad si Cassandra. Medyo kinilabutan din si Cassandra. Sa katunayan, pinagsisisihan niya ito sa sandaling maampas niya ito sa mukha. Kahit nakilala niya si Brother Ordinary man siya ay isang tao na hindi niya maaaring makipag-ugnay sa lahat. Ang taong nasa harapan niya ay tiyak na isang taong matalino at isang napakalakas na figure. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot matapos nakalmayan ang sarili. Kung gayon ikaw, ano ang gusto mo noon? Gayunpaman, hindi ko aalisin ang aking damit kahit ano ito. Mabuti iyon sa akin. Hindi mo kailangang alisin ang iyong mga damit ngunit tatapusin mo ang bote ng pulang alak sa isang paghinga. Kung hindi man, ang bagay na ito ay hindi malulutas. Humisi si Desmond at binuksan ang isang bote ng pulang alak bago ilagay ito sa tabi ni Cassandra. Sige, alalahanin mo ang sinabi mo. Sagot ni Cassandra habang humihinga ng malalim. Ayaw na niyang pahabain pa ang bagay na ito. Sa makatuwid, nagpa siyang tapusin ang bote ng pulang alak upang makaalis siya kaagad pagkatapos nito. Kinuha niya ang bote ng red wine. Ate Cassandra, gumagabi na. Ayaw mo nang umalis. Sa oras na ito, binuksan ni Gerald ang pinto at pumasok sa silid. Si Gerald ay nakikinig na sa usapan habang nakatayo sa labas ng pintuan. Kaya, alam niya ang buong sitwasyon na nangyayari sa loob. Ang damn-fat na lalaki na ito ay sumusubok na lasingin si Cassandra. Tungkol sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa kanya, inatasan na siya ni Cassandra na huwag itong tawaging guro habang parehas silang papunta sa bar. Damn it! Sino ang batang iyon? Mawala ka. Nang makita ni Desmond na biglang ginambala ni Gerald ang sitwasyon, sinigawan siya nito na may masamang ekspresyon sa mukha. Casual na sagot ni Gerald, kaya, pumunta ako dito kasama si Sister Cassandra ngayon, kaya't iniisip kong bumalik sa kanya. Hindi nagpapanggap na mabait si Gerald. Gayunpaman, naramdaman niya na masisiyahan din siya kung may isang taong pinagsamantalahan si Cassandra na ganoon lang. Ito ay magiging sobrang kalamangan para sa kabilang partido. Kahit na ang isang tao ay upang samantalahin Cassandra, dapat siya sa halip.
Sa madaling salita, ayaw nang iwanan ni Gerald dito si Cassandra. Damn it. Sa palagay ko ay talagang pagod ka na sa buhay. Mga kalalakihan, halika at i-drag siya palabas sa lugar na ito ngayon. Pinunit ni Desmond ang kanyang shirt, inilantad ang mga tato sa kanyang dibdib. Sa oras na ito, 2 o 3 mga tanod ang lumapit upang agawin si Gerald. Sandali lang. Gerald, pwede ka munang lumabas at hintayin ako. Ito ang susi ng aking sasakyan. Aalis ako pagkatapos kung matapos ang bote ng red wine. Maaari mong simulan ang kotse at hintayin ako sa labas ng pasukan ng bar. Sambit ni Cassandra habang nakatingin kay Gerald. Kung sa bagay, mayroon ng lisensya si Gerald ngayon. Hinahayaan lang niya siyang itaboy siya sa paglaon. Tumango si Gerald at pumayag agad. Kung tutuusin, nandito pa rin ang lady boss at tila ba napakahusay ng relasyon niya kay Cassandra. Sa makatuwid, naramdaman niya na hindi niya papayagang magdusa si Cassandra ng anumang pagkalugi tulad nito. Umalis si Gerald matapos kunin ang susi ng kotse. Ilang sandali lamang makalabas ng bar si Gerald, sinundan na ng 2 tanod si Gerald papunta sa parking lot sa ilalim ng utos ni Desmond. Kabanata 243. Habang papunta si Gerald sa parking lot, napansin na niya na sinusundan siya. Ito ay 2 tanod na nakasuot ng itim at may salaming pang-araw. Alam ni Gerald kung para saan sila dito. Dapat ay inatasan sila ni Desmond na sundin siya. Alam ni Gerald na wala siyang lakas at kakayahang labanan ang 2 lalaking ito. Kung sa bagay, parang ang dalubhasang lalaking ito ay napakasanay sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito, lihim na nagpadala ng mensahe si Gerald kay Flea na hinihiling sa kanya na lumapit kaagad. Binata, huminto ka dyan. Biglang sumigaw ng malakas ang 2 lalaki, saktong papasok na si Gerald sa sasakyan. Ano ang problema? Paano kita matutulungan? Alam na tanong ni Gerald. Hahaha. Ano ang problema? Tunay na napaka-ignorante mong binata. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung sapat kang matalino, susundin mo lang kami sa isang lugar na masunurin. Tikas ka naming palayain matapos ang aming boss sa anumang nais niyang gawin. Mas kaunti ang pagdurusa mo sa ganoong paraan. Kung hindi mo gagawin, babasagin namin ang iyong mga binti ngayon. Ang 2 tanod ay nakatitig kay Gerald na para bang isang tanga lang. Ang batang ito ay tumingin napaka-walang ingat at walang sigla. Maaari na nilang hatulan na wala siyang anumang kasanayan. Pareho silang orihinal na naisip na magtuturo sila ng isang aralin kay Gerald. Gayunpaman, pagtingin sa kanya ngayon, naramdaman nila na para bang madali nila siyang mapasuko sa mga salita nilang nag-iisa. Nako, hindi maiwasan ng 2 tanod na makaramdam ng kaunting pagkalungkot. Iniutos sa kanila na bumaba at bantayan ang batang ito, samantalang ang kanilang iba pang mga kapatid ay maaaring sundin ang kanilang boss sa paligid. Sa paghuhusga sa maling tauhang-tauhan ng kanilang amo, matapos niyang maglokohan kasama ang babaeng iyon, maaari pa niyang hilingin sa kanyang mga kapatid na tangkilikin din ang babae. Nawawala talaga sila. Kung sa bagay, pareho silang nakakita na kay Cassandra mismo. Siya ay tunay na napakaganda. Sa oras na ito, simpleng ngumiti ng mapait si Gerald habang sinabi niya, basagin mo ang aking mga binti. Marahil ay kailangan mo munang mag-isip ng 2 beses. Damn it. Huwag nang magsalita ng sobrang kalokohan. Sumakay sa kotse at sundan kami sa mga suburb ngayon. Itinulak ng isa sa mga tanod si Gerald at lahat sila ay sumakay sa sasakyan ni Cassandra. Dahil ito ay isang underground parking, mayroong isang nakal ang elevator ng kotse sa lugar na ito. Walang sinabi si Gerald sapagkat alam niya na mga 5 hanggang 6 na minuto na ang dumaan. Ang bar na ito ay matatagpuan hindi masyadong malayo mula sa Emperor Karaoke Bar. Nangangahulugan ito na dapat dumating sa madaling panahon si Flynn at ang kanyang mga tauhan. Slam! Tumunog ang elevator ng kotse sa oras na ito, at bumukas ang pintuan ng elevator ng kotse. Bilisan mo. Magmaneho papasok at pagkatapos ay malamig na nagsalita ang isa sa mga tanod bago siya biglang tumigil sa kalagitnaan ng pangungusap. Pagkatapos nito, iminulat niya ang kanyang mga mata habang nakatingin siya sa mismong elevator ng kotse. Sa oras na ito, maraming tao ang nakasuot ng itim na nakatayo sa elevator ng kotse na may mga kutsilyo at poste sa kanilang mga kamay. Nakatitig lamang ang bodyguard sa sitwasyon sa harapan niya na tuliro. Fuck! Anong nangyayari? Ang 2 bodyguards ay kapwa na tahimik. Tut! Tut! Sa oras na ito, nagsimulang tumunog ang mga yabag sa pasukan ng underground parking. Sa hindi oras, isang malaking grupo ng mga tao ang nagsimulang pumaligid sa kanila. Tiyak na walang mas mababa sa 100 mga tao sa laban na ito. Ang mga mata ni Flynn ay tinapunan ng malamig ang 3 lalaki sa sasakyan. Pinuno, ano ang ibig sabihin nito? Dapat ba nating sabihin sa boss ang tungkol sa bagay na ito? Ito ang Mayberry Commercial Street.
Mukhang darating para sa atin ang mga lalaking ito. Kinilabutan ang dalawang tanod. Oo. Dapat kaming bumaba ng kotse at tanungin sila kung ano ang unang nangyayari. Duda ako na maglalakas loob pa rin sila na labagin ang mga hindi nabanggit na panuntunan. Pareho silang nagmamadaling lumabas ng sasakyan. Lumabas din si Gerald sa sasakyan na may isang ngiting-ngiti sa labi. Pagbati, G. Crawford. Agad na yumuko si Flynn at binati si Gerald kaagad nang makita siya. Kasabay nito, higit sa 100 mga tao rin ang nagsalita, ang malakas at malinaw na mga tinig sa ilalim ng lupa na paradahan ay halos nakabingi. Parehas na naparalisa sa takot ang kapwa mga bodyguard. Crawford. G. Crawford. Ang mga tanod ay tumingin kay Gerald sa sandaling ito na may isang kinikilabutan na mukha sa kanilang mga mukha. Hindi ba siya isang waiter lang? Kabanata 244. Siya si G. Crawford. Damn it. Pareho silang halos inagaw si G. Crawford. Kapatid Flynn, may kilala ka bang pangalan na Desmond Zabka? Kasama niya ang aking guro, Ibig kong sabihin kaibigan, at marahil ay mayroon siyang hindi magagandang iniisip sa ngayon. Maaari mo ba akong tulungan na ilabas siya? Pinadalhan lamang ni Gerald si Flynn ng isang text message na nagsasabing nakaranas siya ng ilang problema sa underground parking at hiniling niya sa kanya na magdala ng ilang mga tao dito upang matulungan siyang harapin ang bagay na ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Gerald na tatawagan ni Flynn ang 1 hanggang 200 mga tao dito ng sabay-sabay. Gulat na gulat sana si Gerald kung hindi dahil pamilyar siya sa ilang mukha ng mga tanod. Naiisip pa niya na si Desmond ay talagang nagsisimula ng isang malaking labanan upang makitungo lamang sa kanya. Sa oras na ito, nagmamadali na sinabi ni Gerald kay Flynn ang tungkol sa lahat ng nangyari. Okay, G. Crawford. Tatawag ako sa telepono ngayon din. Sagot ni Flynn habang tumatango. Pagkatapos nagsimula na siyang tumawag. Matapos humuni ng 2 beses, paimpel niyang binaba ang telepono. Labis ang kaba nitong ekspresyon sa mukha. Ginoo Crawford, parang si Miss Cassandra ay dinala na ni Desmond. Damn it. Saan niya siya dinala? Tanong ni Gerald habang nanlalaki ang mga mata. Tulad ng nabanggit kanina, kahit talagang kinamumuhian ni Gerald si Cassandra, mas gugustuhin niya itong parusahan ng mag-isa. Bukod dito, kapwa sila nakasama sa bar na ito ngayong gabi. Naramdaman ni Gerald na medyo hindi patas na hayaan mong masamantala si Cassandra ng ibang tao tulad nito. Bigyan mo ako ng 5 minuto, G. Crawford. Titingnan ko ito ngayon. Walang gaanong halaga kay Glenn kay Flynn ang mga gawain ni Gerald. Ano pa, ang insidente na ito ay nangyari sa Mayberry Commercial Street. Kung hindi talaga niya nahawakan ng maayos ang bagay na ito, kung gayon siya, si Flynn, ay talagang karapat-dapat na mamatay. Matapos ay pangako kay Gerald, tinuro niya ang 2 tanod na tulala pa rin sa lahat ng ito. Alam mo ba kung aling hotel ang tinutuluyan ni Desmond? Kapatid Flynn, hindi namin alam, talagang hindi namin alam. Mayroong maraming mga hotel na maaaring tinutuluyan ni G. Zabka. Kapatid Flynn, hanggat pinakawalan mo kami at hindi makitungo sa amin, tiyak na matutulungan ka namin upang mahanap si G. Zabka. Ang 2 tanod ay gaanong sumagot, isang pahiwatig ng banta sa kanilang tono. Pagkatapos ng lahat, kapwa sila rin ay walang awa na tao sa underground na eksena, at nakaranas na sila at nakaranas ng mga katulad na sitwasyon tulad nito. Hahaha, hindi ko kailangan na mag-isip ka ng solusyon para sa akin. Mga lalaki, halika. Nais kong alisin mo ang 2 lalaking ito para sa akin. Kaagad na winigiway ni Flynn ang kanyang kamay, marami sa kanyang mga nasasakupan ay kaagad na sumulong at pinalibutan sila habang sinisimula na silang gupitan. Pagkatapos nito, diretso ni Flynn ang kanyang pangkat ng mga lalaki na direkta sa bar. Isang grupo ng halos 2 hanggang 300 lalaki ang sumugod sa bar. Ito ay isang napakahindek-hindek na eksena. Lahat ng tao sa bar ay tulala. Damn it. Hindi ba iyan si Brother Flynn? Ano ang nagawa ng bar na ito upang mapuko si Brother Flynn? Narito ba siya upang gumawa ng negosyo? Hindi. Dinala na ni Brother Flynn ang ilang mga kalalakihan dito ngayon. Narinig kong nandito siya upang maghanap ng iba. Siya. Mabuti na lang huwag na tayong magsalita ng sobra. Kung hindi man baka mapasok natin ang ating sarili sa kaguluhan. Sa oras na ito, kahit na ang mga dinamikong musika sa bar ay naka-off. Ang lahat ng mga empleyado pati na rin ang mga customer sa bar ay nagmamadali na pinalibutan ang lobby dahil lahat sila ay may pagyusisa upang malaman kung ano ang nangyari. Ang ilan sa kanila ay sapat pa ring matapang upang subukan at kumuha ng ilang mga larawan at video ng sitwasyon. Gayunpaman nang malamig silang pinagmasdan ng mga bodyguards, lumakas ang takot sa kanila at agad silang umatras, isinasantabi ang kanilang mga cellphone. Sa madaling sabi, ang kapaligiran ay napakasindek at nakamamatay.
Kayo, halika at maglupasay dito. Pagkatapos nito, mahigit 100 mga tanod ang sumulong habang dinakip nila ang maraming mga bodyguard ni Desmond bago sila dalhin kay Flynn. Ang lady boss na si Cassie at ang kanyang asawa ay dinala din kay Flynn. Kapwa sila takot na tuluyan silang nawala sa mga salita. Patuloy silang nagpapaliwanag sa kanilang sarili habang nakaharap sila sa dominanteng pagtatanong ni Flynn. Sa huli, ang nagngangalang Cassie ay nagsimulang umiiyak din sa takot. Ate Zaby, ano ang nangyayari? Sino ang binatang iyon? Mukha siyang dominanti. Si Sarah at ang iba pang 5 mga batang babae ay nagtipon din upang panoorin ang eksenang nangyayari sa harap nila. Ang nangingibabaw na tanawin na ito ay ganap na tinatangay ng hangin ang mga puso at isipan ng ilang mga batang babae. Kung sa bagay, hindi ba lahat ng mga batang babae ay interesado sa mga bayani? Si Brother Flynn na galing sa Mayberry Commercial Street. Siya ang pinakapangingibabaw na tao sa buong Mayberry Commercial Street. Siya ang mas mababa at kanang kamay ni Zach Lyle at isa siya sa mga tauhan ni G. Crawford. Malinaw na maraming nalalaman si Sister Zaby tungkol kay Flynn. Ipinaliwanag niya ang lahat sa lahat ng kanyang mga kaibigan na may kaunting kay-abangan sa boses. Maraming mga batang babae ang sumagot ng may paggalang, Diyos ko. Si Flynn pala na tao rin ni G. Crawford. Hindi nakapagtataka. Si Sarah ay napakamagalang din sa oras na ito. Kung sa bagay, hindi ba ito ang laging inaasahan niya na makilala ang isang dominante at makapangyarihang tao? Sa oras na ito, diretso na tumayo si Sarah sa mesa habang pinapanood ang eksena na lumalahad sa harapan niya. Bigla, may dumaan sa kanya na figure at nagsimulang magsiksik sa dami ng tao. Nakita ni Sarah ang figure na ito. Damn it. Gerald, bakit ang pilit mong pinipilit sa loob? Panipi. Kabanata 245. Nakita ni Sarah si Gerald na tinatahak ang daan sa maraming tao at pinipiga na parang sinusubukan niyang ipakita na siya ay bahagi ng isang seryosong bagay. Sa makatuwid, sinimulan niya ang paghamak sa kanya. Marami na siyang nakita na mga ganoong tao. Hindi alintana kung ano ang nangyayari o kung saan ang mga bagay ay nangyayari, hanggat mayroong isang malaking eksena, palaging may ilang mga tao na nagnanais na maging napakabongga. Palagi silang aakyat upang tanungin ang tungkol sa sitwasyon na parang sinusubukan nilang patunayan sa iba na sila ay may kakayahan. Oo, bakit ang bongga mo? Mag-ingat na huwag maapektuhan ang iyong sarili sa bagay na ito. Sapat na talaga sa akin ang nakakaawang lalaki na ito. Sarah, tingnan mo. Pinisil niya talaga hanggang sa loob. Ang isa sa matalik na kaibigan ni Sarah ay tinuro si Gerald sa oras na ito. Hindi man lang mapakali si Gerald sa kanila. Dahan-daang naglakad si Gerald. Nang makita niyang sinimulan na ni Flynn na tanungin sila tungkol sa sitwasyon, natural na kailangan niyang lumapit at sundin siya upang mailigtas din niya si Cassandra. Ginoo Crawford, nalaman na namin ang lokasyon ni Desmond. Ang aking mga kalalakihan ay nagpunta na upang kunin ang kotse. Pwede na kaming umalis kaagad. Dahil maraming tao sa paligid nila sa oras na ito, pasimpleng bulong ni Flynn kay Gerald. Gayunpaman, narinig ng Lady Boss Cassie na tinutukoy niya si Gerald bilang Miss Crawford. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla sa sandaling ito. Crawford, G. Crawford. Si G. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street. Tandang padamdam. Damn it. Karaniwang balita na sa kanilang bilog na si G. Crawford ay isang napakumbaba at mababang taong-tao na kasalukuyang nag-aaral sa Mayberry University. Walang nakakaalam tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, nagkaroon siya ng napakalakas at malaking reputasyon sa buong Mayberry City. Paano hindi alam ni Cassie ang tungkol sa pagkatao ni G. Crawford bilang kanilang big boss? Oh Diyos ko, hindi inaasahan, si G. Crawford ay talagang mag-aaral ni Cassandra. Bukod dito, inutusan pa niya si Gerald na magtrabaho para sa kanya. Ginoo Crawford, ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ay isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang. Dali-daling sinubukan ni Cassie na ipaliwanag ang kanyang sarili na may awkward expression sa kanyang mukha. Hindi siya pinansin ni Gerald habang papalayo siya sa gitna ng karamihan. Malamig nang umuso si Flynn habang sinabi niya, bantayan mo ang iyong bibig. Aayusin ko ang punto sa iyo patungkol sa bagay na ito kapag bumalik ako sa paglaon. Ang isang malaking bilang ng mga tao na umalis sa pagmamadali. Naiiwan si Cassie, at namumutla na ang mukha niya sa takot. Diyos ko, aalis talaga si Gerald kasama ang pangkat ng mga kalalakihan. Ano ang pinagsasabi nila ngayon lang? Si Brother Flynn ay tila talagang magalang at magalang kay Gerald. Ang daming tao ay hindi marinig ang sinabi ni Flynn kay Gerald, gayunpaman, masasabi ng lahat na talagang iginagalang ni Flynn si Gerald. Si Sarah at ang iba pa ay hindi mapigil ang makaramdam ng kaunting pagkalito. Hindi ko din alam. Hindi mapigilan ni Sarah na bangulong sa sarili.
Hindi niya alam kung bakit ngunit bigla niyang naramdaman na talagang gwapong-gwapo at nangingibabaw si Gerald nang mapalibutan siya ng grupo ng mga tao sa kanyang pag-alis. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng isang matapang na hula sa kanyang puso. Ang palagay na ito ay medyo nanginginig ang buong katawan niya. Maaaring si Gerald ay, sa katunayan, G. Crawford. Ano? Paano ito magiging posible? Tandang padamdam. Ito ay imposible. Mayroong halos 12 itim na pinalawig na mga kotseng Rolls-Royce Phantom na nakapark sa labas ng pasukan ng bar sa oras na ito. Sumakay si Gerald sa kotse na nasa gitna mismo. Ang grupo ng mga kalalakihan ay agad na nagmaneho patungo sa isang lugar na tinawag na Amethyst Dynasty Hotel. Sa oras na ito, sa isang silid sa Amethyst Dynasty Hotel. Hindi, tulong. Tulong. Marahas na itinapon si Cassandra sa kama. Siya ay labis na lasing at nakaramdam ng sobrang pagkahilo sa oras na ito. Wala siyang lakas na lumaban pa. Mayroon lamang siyang kaunting kamalayan na natira. Ang tanging nagawa lang niya ay sumigaw ng mahina. Hahaha. Maliit na kagandahan, maaari kang sumigaw. Sumigaw ng malakas hanggat maaari. Kahit na sumisigaw ka hanggang sa namamaos ang iyong lalamunan, walang darating at ililigtas ka. Tinubad ni Desmond ang shirt niya na may perverted smile sa mukha. Hindi niya mapigil ang malubas habang nakatingin sa nakatulala na nakahiga sa kama. Mula pa nang gumawa siya ng isang bagay sa kanyang sarili, si Desmond ay mayroong hindi mabilang na mga diskarte at plano para sa kanyang sarili. Hanggat nakakita siya ng isang babae na gusto niya, hindi siya makakatakas sa kanya. Ano pa, ang napakarilag nitong kagandahang nagngangalang Cassandra ay talagang naglakas loob na patulan siya sa publiko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas siya ng katulad nito. Tulad ng oras na ito, bukod sa napuno ng mga pagnanasa, si Desmond ay naghahanap ng kasiyahan sa paghihiganti. Tungkol naman sa matalik na kaibigan ni Cassandra, si Cassie. Hehe, ang kailangan lang niyang gawin ay tanungin siya kung mas mahalaga sa kanya ang pera o pagkakaibigan. Kabanata 246. Naiintindihan na ni Cassie kung ano ang ibig niyang sabihin ng ibigay sa kanya ni Desmond na tumingin sa likod ng bar. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamalaking namumuhunan sa bar ng kanyang asawa. Beauty, pupunta ako para sa iyo. Si Droga ay naglalaway na, at agad siyang sumugod ng walang pasensya. Sa sandaling ito, isang malakas na putok ang tunog. May some area sa pintuan ng hotel. Kaagad pagkatapos, isang pangkat ng mga kalalakihan na nakasuot ng itim ang direktang sumugod. Damn it! Anong ginagawa mo? Gulat at takot si Desmond at dali-dali siyang lumusot sa tagiliran. Gayunpaman, bigla siyang nagkaroon ng isang napakamalambing na ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niya si Flynn na naglalakad papasok sa silid ng hotel. Oh, kapatid Flynn, nandito ka? Iniisip ko lang kung sino ito. Haha, sinusubukan mo bang magsimula ng isang pagtatalo dahil nabigo kang kilalanin kung sino ako? Si Flynn ay mayroong napakalaking reputasyon at pangalan sa Mayberry Commercial Street. Bukod sa pagiging subordinate ni Zack, si Flynn ay nasa ilalim lamang ng isang tao at higit sa lahat. Madalas na dumating si Desmond sa Mayberry City. Kaya paano niya maaaring hindi alam na si Flynn ay isang napakalupit at nangingibabaw na tao sa Mayberry City? Fuck ikaw. Hihintayin mo lang na mamatay. Sinipa ni Flynn si Desmond sa kanyang binti. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Cassandra na lasing at tuliro sa kama. Sa oras na ito, lumapit siya at magalang na sinabi, Miss Cassandra, siguro takot ka. May nagpadala sa amin dito upang iligtas ka. Matapos niyang magsalita, winigiway ni Flynn ang kanyang kamay. Kaagad pagkatapos, isang babaeng doktor ang lumapit. Nagbigay siya ng gamot kay Cassandra bago niya sinimulang panasan ang mukha ni Cassandra ng basang tuwalya. Wala pang isang oras, huminahon na si Cassandra. Salamat, G. Lexington. Nagtatakang sabi ni Cassandra habang inaayos ang sarili at inayos ang kanyang damit. Ginoong Lexington, maaari ko bang tanungin kung sino ang nagpadala sa iyo dito upang iligtas ako? Tumayo si Cassandra habang kinakabahan at nasa sabik na nagtanong. Siyempre matutuwa siya. Ang tanyag na Flynn Lexington mula sa Mayberry Commercial Street ay talagang sumugod kasama ang kanyang pangkat ng mga kalalakihan upang iligtas siya sa kritikal na sandaling ito. Bukod dito, si Flynn ay magalang sa kanya. May nagudyok sa kanya na pumunta rito kaya't nangangahulugan lamang ito na ang taong nagturo sa kanya na puntahan at iligtas siya ay may isang mas mahalaga at makapangyarihang pagkatao kumpara sa kanya. Tulad ng para sa kanyang kaibigan, si Cassandra ay maaaring mamuno sa kanya sa listahan ng halos kaagad. Si Cassie ay dapat ding sisihin sa mapanganib na sitwasyong ito na napasok niya. Bukod kahit na natagpuan ni Cassie ang kanyang sariling konsensya at sinubukang iligtas siya, hindi niya magagawang makuha si Brother Flynn na magalang siya. Sa makatuwid, ito ang unang bagay na tinanong ni Cassandra kaagad sa kanyang pag-upo.
Sumagot si Flynn tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, wala akong karapatang sabihin o magbigay ng anumang mga komento. Gayunpaman, sinabi na niya sa akin kung ano ang dapat kong sabihin kung tatanungin mo ako ng katanungang ito. Sinabi niya sa akin na siya ay isang tao lamang na gustong maging ordinary. Maaari ba itong brother ordinary man? Hindi mapigilan ni Cassandra ang sarili na tumalon sa sobrang kaba nang dumating sa biglaang pagsasakatuparan na ito. Hindi ba ang isang tao na nagnanais na maging ordinaryong tao ay walang iba kundi si brother ordinary man? Bukod dito, wala siyang alam na ibang makapangyarihang o maimpluwensyang mga tao bukod kay brother ordinary man. Sa ganitong paraan, ang lahat ay tila may perpektong kahulugan. Kung sa bagay, hindi ba may nanghuhula na si brother ordinary man ay walang iba kundi si G. Crawford? Maraming tao ang hindi naniwala. Gayunpaman, sa paghusga mula sa sitwasyon sa sandaling ito, ang tanging paraan lamang na magagawa ng kapatid na ordinaryong tao na gumawa ng ganyan kay Brother Flynn ay kung siya ang tinaguriang G. Crawford. Ito dapat ang kaso. Si Brother Ordinary Man ay dapat na dumating din sa bar sa pagbubukas nito ngayon at dapat nakita niya siya na binubuli. Sa gayon, agad siyang tumawag upang magpadala ng isang tao rito upang iligtas siya. Ito dapat ang kaso. Ang desperasyon at gulat ni Cassandra ay tila ganap na nawala sa oras na ito. Miss Cassandra, nabigyan ako ng mga tagubili na maibalik ka sa eskwelahan ng ligtas. Dapat bumalik ka muna. Tulad ng para sa natitira, maiiwan mo lamang ang mga bagay sa aking mga sakop upang hawakan. Bagaman hindi niya alam kung ano ang relasyon ni Cassandra kay G. Crawford, dahil handa si G. Crawford na labasan siya at iligtas siya, hindi magiging mali para sa kanya na magalang sa babaeng ito. Hindi mapigilan ni Flynn na isipin ito sa sarili. Okay, G. Lexington. Maaari mo ba akong gawing pabor bago ako umalis? Tumango si Flynn habang sinabi, sabihin mo lang. Maaari mo bang hilingin sa iyong sakop na ipahiram sa akin ang dekoryenteng baton sa kanyang kamay? Habang nagsasalita siya, malamig na sumulyap kay Cassandra sa ibabang katawan ni Desmond. Ginawang lumubog ang puso ni Desmond sa ilalim ng kanyang tiyan. Ikaw, anong gagawin mo? Kabanata 247. Isang matinding hiyawan ang umalangaw-ngaw sa buong hotel. Ito ay tiyak na ang huling pagkakataon na ang isang tao ay talagang maaaring sumigaw sa isang malakas na paraan. Oo, tiyak na ito ang huling oras para sa lalaking ito. Pagkatapos mismo nito, kinuha ni Cassandra ang kanyang bag bago siya lumabas ng silid ng hotel. Mayroong dalawang maayos na hanay ng mga tanod na nakatayo sa magkabilang panig ng koridor ng hotel sa oras na ito. Nasilaw na si Cassandra sa kaba sa oras na ito. Maaari pa siyang kumilos ng walang ingat matapos na mailigtas. Ito ay talagang mahusay. Nang gumanti siya laban kay Desmond ngayon lang, hindi man lang siya naglakas loob na lumaban man lang. Paimpel siyang pinayagan siyang makuryent siya ng direkta. Bukod dito, pagkalabas ng silid ng hotel, mayroong dalawang hanay ng mga tanod na nakatayo roon ng may paggalang upang maghintay lamang sa kanya. Ito ay simpleng napakahusay. Ito ba ang pakiramdam ng may sumusuporta sa kanya at sinusuportahan siya? Ito ba ang pakiramdam ng makasama si Brother Ordinary Man? Kaluwalhatian, kaligtasan. Ang sino mang ibang ordinaryong tao ay hindi may kumpara sa kanya. Miss Cassandra, mangyaring sumakay sa kotse. Pagdating na nila sa pinto, personal na binuksan ni Flynn ang pintuan ng sasakyan para kay Cassandra bago pa siya yayain na sumakay sa kotse. Pagkatapos nito, ang pangkat ng mga tao ay umalis sa isang malakas na puwersa. Nasaan si Gerald? Sa katunayan, kanina pa lang sinusundan sila ni Gerald. Matapos makumpirme ni Flynn ang numero ng silid at isama ang mga tauhan niya, halos sundin ni Gerald ang pangkat ng mga tao doon. Gayunpaman, nag-atubili pa rin si Gerald noon. Kung talagang umakyat siya sa silid ng hotel, tiyak na makikipagkita siya kay Cassandra ng harapan. Ano ang posibleng sasabihin niya kung nangyari iyon? Hindi ba direktang mailantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang G. Crawford? Ano ang punto ng pagtatago niya ng kanyang pagkakakilanlan matagal na panahon? Bukod, kayang-kaya ni Flynn ang lahat ng mga bagay na ito ng mag-isa. Hindi makatuwiran para sa kanya na umakyat ng mag-isa sa silid ng hotel. Sa makatuwid, simpleng ipinaliwanag ito ni Gerald sandali kay Flynn bago siya umalis kaagad sa isang taxi. Ito ang dahilan kung bakit tinanong ni Gerald kay Flynn na sabihin ang lahat ng iyon kay Cassandra. Ginoong Lexington, salamat sa lahat ng nagawa mo ngayon. Sisiguraduhin kong ipaalam kay Brother Ordinary Man ang tungkol sa iyong pagsusumikap. Sa oras na ito, umupo si Cassandra sa likurang upuan na nakakross ang mga paa habang kausap niya si Flynn na nakaupo sa co-driver seat. Ang kanyang tono ay hindi na gaanong magalang o magalang tulad ng dati. Hehe, si Flynn ay maaaring maging talagang kahanga-hanga, ngunit siya ay walang iba kundi ang sakop ni Brother Ordinary Man.
Hindi ba niya ibinababa ang kanyang sariling katayuan kung magpapatuloy siyang magalang kay Flynn? Salamat, Miss Cassandra. Gayon din, mangyaring ipagbigay alam kay Gergie ordinaryong tao na nakompleto na namin ang aming gawain. Nakasagot lamang si Flynn sa sinabi ni Cassandra. Pagkatapos nito, huminahon si Cassandra bilang tugon. Nakalimutan na niyang makipag-ugnay sa ordinaryong tao sapagkat siya ay labis na nasasabik. Matapos buksan ang kanyang WeChat, hinanap niya ang chatbox ng Ordinary Man upang makipag-chat sa kanya. Brother Ordinary Man, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Mahal kita. Mahal kita hanggang sa kamatayan. Hindi pinabalik ni Gerald ang kotse ni Cassandra at pa-impel niyang iniwan ang kotse niya sa bar. Bumalik na si Gerald sa kanyang dormitory upang magpahinga at alam niyang maayos na si Cassandra pagkatapos matanggap ang mensahe sa WeChat. Sa makatuwid, simpleng sumagot siya ng oo. Si Cassandra ay nag-type ng pangungusap na ito ng buong tuwa bago ipadala ito kaagad. Tunay na ako ay lubos na naantig at ganap na hindi nakaimik dahil sa lahat ng iyong nagawa para sa akin ngayon. Sa gayon, hindi na ako magsasabi ng anumang bagay upang magpasalamat sa iyo, Brother Ordinary Man. Tandaan lamang na ang aking layunin sa hinaharap ay gawin ang lahat na magagawa kong maging iyong babae. Fuck! Si Gerald na nasa loob ng dormitoryo ay hindi mapigil ang sumigaw sa gulat. Ano ang mali, Gerald? Nakaramdam ka ba ng tulog sa tulog mo? Hindi, okay lang. Paimpal akong nagkaroon ng pagkabigla. Balik tayo sa tulog. Pagod na ako. Nakatulog kaagad si Gerald pagkatapos nito. Miss Cassandra, nakarating na kami sa universidad. Bumaba si Flynn sa sasakyan upang buksan ang pinto ng sasakyan para kay Cassandra. Pumuso si Cassandra bago bumaba ng sasakyan. Tila nakalimutan niya ng tuluyan ang tungkol kay Gerald na kasama niya sa bar. Sa totoo lang, naisip ni Cassandra si Gerald noong palabas na siya ng hotel. Nasa kanya rin ang susi ng kotse niya. Una niyang binalak na hilingin kay Flynn na magpadala ng isang tao sa bar upang sunduin siya. Gayunpaman, matapos na pag-isipan ito, naramdaman niya na nakakahiya sa kanya na ipaalam sa ibang tao na ang isang mababang tao na tulad ni Gerald ay kanyang estudyante. Sa makatuwid, hindi sinabi ni Cassandra upang abisuhan si Gerald at pinaplano lamang na padalhan si Gerald ng isang text message upang hilingin sa kanya na sumakay ulit ng taxi pagkatapos niyang umuwi. Kabanata 248. Napagpasyahan niyang huwag magmaneho ng sarili niyang kotse. Naiinis siya rito. Ouch! May nasaktan si Cassandra nang sinusubukan niyang bumaba ng kotse. Ano ito sa sasakyan mo? Masakit. Reklamo ni Cassandra. May kinuha siya sa upuan sa ilalim niya at ito ay isang power bank. Bakit may isang maruming power bank sa isang napakarang kotse? Itapon mo na. Galit na galit dito si Cassandra na halos nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang imahe bilang isang magandang batang babae. Kinuha niya ang power bank at itatapon niya ito sa basurahan ngunit tumigil siya. Hindi ba ito ang akin? Tiningnan ito ng mabuti ni Cassandra at napagtanto na ang $100 na binili niya kamakailan. Talagang natitiyak niya na ito ay ang kanyang power bank dahil may larawan ng kanyang naipit dito. Wala nang ibang inisip si Cassandra nang makita ang kanyang larawan. Kadalasan ay inilalagay niya ang kanyang power bank sa kanyang kotse ngunit kailangan ni Gerald na gamitin ang power bank at ipahiram niya ito sa kanya. Paano napunta ang power bank sa Rolls Royce na ito? Naiiwan ba niya ito nang hindi sinasadya? Ngunit hindi ito posible. Hindi man siya napunta kahit saan malapit sa Gerald ngayon, paano ito magiging posible? Kahit na ibalik niya ito sa kanya, bakit niya kailangang iwanan ito sa sasakyan ng palihim? Maaari lang niyang ibalik ito sa kanya. Nangangahulugan lamang iyon na hindi niya ito iniwan sa kotse ngunit sa paanuman ay ginawa ni Gerald. Tuldok-tuldok. Maputi ang mukha ni Cassandra habang iniisip ito. Paano siya sumakay sa kotseng ito? Ano ang kanyang pagkatao? Ano ang nangyayari? Naguluhan si Cassandra at nag-iisip ang isip niya. Hoy, G. Lexington. Kilala mo ba kung sino si Gerald? Tanong ni Cassandra habang may naiisip siya. Hindi. Bakit? Sagot agad ni Flynn. Nang isigaw ni Cassandra ang pangalan ni Gerald, kinabahan si Flynn. Si Gerald ay ang aking mag-aaral at nanghiram siya ng isang power bank sa akin ngunit hindi ako sigurado kung bakit ito nasa iyong sasakyan. Tama ka. Paano ito nasa sasakyan ko kung pinahiram mo na ito sa kanya? Kinakabahan si Flynn. Bakit nandito? Malamang naiwan ito ni Gerald sa sasakyan nang hindi sinasadya bago siya umalis. Tinatanong kita, G. Lexington. Talagang gustong malaman ni Cassandra. Naaalala ko ngayon. Narinig namin na nagkakaproblema ka sa bar ngayon lang ngunit hindi kita nakita dati at may nagsabing alam niya kung ano ang hitsura mo kaya binigyan niya ako ng power bank na nakalagay ang mukha mo. Si Flynn ay isang napakamatapat na tao. Matigas para sa kanya ang magsinungaling na may tuwid na mukha. Sige, naiintindihan ko.
Tumingin si Cassandra sa kanyang power bank at nag-isip sandali. Siguro si Gerald ang nagbigay sa kanya. Pagkaalis ni Flynn, umakyat na si Cassandra. Ngunit habang iniisip niya ito, mas maraming bagay na hindi tama. Si Flynn ay parang nagsisinungaling, lalo na sa huling bahagi ng kanyang pagsasalita ay kainahinala. Hindi ito tama. Kabanata 249. Hindi ito tama. Napagtanto ni Cassandra na imposible ang sinabi ni Flynn. Sinabi niya na kailangan niyang alamin kung paano siya tumingin ngunit maaari siyang magkaroon ng maraming iba pang mga paraan. Sa katunayan, kinakailangan ba talaga upang malaman niya kung paano siya tumingin? Alam ni Cassandra ang buong proseso kung paano siya na-save ni Flynn. Alam niyang nalaman ni Flynn kung saan siya dumaan sa mga nasasakupan at dumiretso siya sa silid upang iligtas siya, kaya bakit kailangan niyang alamin ang hitsura niya. Bukod dito, paano nalaman ng ordinaryong tao? Ang ordinaryong tao ay hindi nagustuhan ang mga ganitong uri ng mga lugar at ang nag-iisang tao na nakakaalam tungkol sa kanyang lokasyon ay si Gerald. Ang kulit naman. Hindi huminahon si Cassandra. Nangangahulugan ba iyon na si Gerald ay ang ordinaryong tao? Tumawa si Cassandra. Paano ito posible? Ano ang iniisip niya? Dapat mayroong ilang hindi pagkakaunawaan dito. Lilinuin muli ito ni Cassandra mula kay Gerald kinabukasan. Sa wakas ay pinakalma ni Cassandra ang sarili at pansamantalang binitiwan ang bagay na iyon. Kinabukasan ay isang Sabado at huli na nagising si Gerald. Nakatulog siya hanggang sa tumunog ang kanyang telepono. Si Elena yon. Ilang araw na ang nakalilipas mula nang makapag-usap sila. Ano ang gusto niyang gawin sa akin? Kinuha pa rin ni Gerald ang telepono dahil sa kuryosidad. Gerald, busy ka ba? Mahinang tanong ni Elena. Hindi ako. Ano ito? Tanong ni Gerald. Naaalala mo ba noong huli kang kumilos bilang kasintahan ko upang tulungan ako? Ang aking tiyahin mula sa Rivington City at ilang iba pang mga kamag-anak ay pupunta sa Mayberry upang bisitahin ang aking ama ngayon. Ngunit ang aking ama ay magkakaroon ng mga pagpupulong sa loob ng 2 araw na ito at sasamahan ko sila. Patuloy sa pagsasalita si Elena. Kung gayon, dapat mo silang makasama. Kung balak mong bisitahin ang Wayfair Mountain Entertainment, maaari kang makakuha sa iyo at sa iyong pamilya ng isang marangyang suite. Sagot ni Gerald. Kahit na may ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila noong una nang magkita sila at binugbog siya ni Elena dati. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, sila ay naging magkaibigan. Hindi man lang inisip ni Gerald, ngunit hindi iyon ang ibig sabihin ni Elena. Gerald, hindi kita hinihiling na magayos ka ng isang silid para sa amin. Sinusubukan kong itanong kung mayroon ka bang oras na samahan ako at ang mga pamilya upang mag-ikot sa bayan. Samahan mo sila. Mangyaring huwag sabihin sa akin na nais mong magpatuloy ako sa pag-arte bilang iyong kasintahan. Elena, may sapat na ako sa huling pagkakataon, okay? Tulad ng seryoso, mangyaring huwag gawin ito sa akin. Tinanggihan ni Gerald ang kanyang hiling. Kabanata 250. Sinusubukan ni Gerald ang kanyang makakaya upang maiwasan ang mga ideyang tulad nito sa panahong ito. Walang personal, ngunit para kay Mila ang lahat. Mula nang magpasya siyang ligawan si Mila, kailangan niyang isipin ang tungkol sa bawat desisyon na ginawa. Ngunit nagsimula nang umiyak si Elena sa kabilang dulo ng telepono. O sige, Gerald. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, paano kita magagawa para magawa mo para sa akin, di ba? Ang tita ko lang ang nagsabi sa aking mga kamag-anak tungkol sa iyo at lahat sila ay talagang nais na makilala ka. Okay lang, sasabihin ko na lang sa kanila na hindi kita boyfriend at hindi ako karapat-dapat maging kasintahan, hindi rin kita dapat ginulo. Sambit ni Elena habang umiiyak. Hindi alam ni Gerald ang gagawin. Hindi niya matiis ang isang batang babae na umiiyak sa harap niya, lalo na nang dahil sa kanya. Bamantong hininga si Gerald at sinabing, mangyaring huwag nang umiyak. Gagawin ko. Magpadala sa akin ng isang lokasyon at pupuntahan ko kayo. Ikaw ang pinakamahusay, Gerald. Mahal na mahal kita. Natigil agad si Elena sa pag-iyak. Pinangga ko lang ni Gerald kay Elena na tatapusin na ang kwento. Dahil siya ang tumulong sa kanya mula sa simula, dapat niyang kunin ang responsibilidad na wakasan ang mga bagay sa kanya. Nagbago si Gerald at napagpasyahan niyang tumawag ng taxi upang makipagkita kay Elena dahil medyo huli na at maraming mga tao. Una niyang nakilala si Elena at inayos ang isang kotse mula sa pamilya ni Elena upang kunin ang kanyang mga kamag-anak sa Mayberry Airport. Samantala sa paliparan, 8 hanggang 9 na tao ang naghihintay sa kanila. Ang ilan ay nasa edad na at ang ilan ay bata pa at maganda. Ano ang nangyayari, Tia Larson? Hindi mo ba sinabi kay Elena na darating kami ng alas 9 West, 1 oras na? Bakit wala pa siya rito? Pagpasensyahan mo, Carmen. Siguro naging abala si Elena. Tumawag ako sa kanila ngayon lang. Dapat ay maabot na nila agad.
Huwag kang mag-alala. Ibang-iba ito sa huling oras na narito kami. Dapat mayroong maraming mga bagong atraksyon sa paligid. Anyways, hindi mo ba sinabi na dinala ni Elena ang kasintahan upang dalawin ka sa huling pagkakataon, Ruby? Kumusta ang bata? Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin kapag sinabi mong hindi siya sapat na disente sa pamamagitan ng telepono. Isang babaeng kamukha ni Ruby Larson ang nagtanong. Siya si Harriet Larson, kapatid ni Ruby Larson. Lumipat siya sa Hilaga mula nang ikasal. Siya ang manager sa isang security agency at kumikita siya ng ilang daang libo-libong dolyar bawat taon. Huwag mo nang banggitin ang kawawang bata. Ang pag-iisip lang sa kanya ay galit na galit ako. Ang taong iyon ay nanalo lamang ng kaunting maliit na lottery at siya ay mayabang tulad ng isang peacock. Siya ay isang mahirap na bata lamang upang magsimula at naglakas loob siyang ligawan si Elena. Nais kong ipakilala sa kanya ang anak ng aking matalik na kaibigan, si Dixon, ngunit say. Galit na galit si Ruby nang mapunta sa paksa si Gerald. Hindi niya papayagang maging bahagi siya ng mga Larson. Marahil ay iniisip ni Amber na siya ay masyadong nakakasuklam. Hindi siya pupunta kahit gaano kahirap ang pagtatanong namin sa kanya. Mula nang dumalaw siya sa amin at pumunta sa party na iyon kasama sila, hindi pa rin maayos si Amber. Wala siyang sasabihin kahit isang salita kahit gaano namin kahirap magtanong sa kanya. Bamantong hininga si Ruby. Siya ay marahil ay nagulat sa pamamagitan ng kung paano nakakasuklam na mahirap brat ay. Hahaha, Ruby, naging masama ka talaga sa mga panahong ito. Paano mo masasabi ang tungkol sa isang batang tulad nito? Ngunit gustong-gusto ko talaga makilala si Gerald na ito. Mahirap isipin kung gaano siya nakakadiri. Mapaawang tumawa si Scarlett. Siyempre, hindi niya kayang makipagkumpetensya sa lahat ng mga asawa ng aking mga pamangkin dito. Mayroong 3 mga ginang at 3 lalaki na nakatayo sa tabi ni Harriet. Ang isa sa mga batang babae ay mukhang nasa kalagitnaan ng 20 at ang 2 iba pang mga batang babae ay nasa edad ni Elena. Lahat sila ay disente tingnan at patas ngunit ang kanilang mga mata ay mabangis at mayabang. Lahat sila ay mga pinsan ni Elena at sa tabi nila ay ang kanilang mga nobyo. Ang 2 mas bata ay anak na babae ni Harriet at ang mas matanda ay pamangkin ng asawa ni Harriet. Nandito silang lahat para magbakasyon. How dare you say tita is mean, mom? Mayroon bang mas masama kaysa sa iyo? Halos pumatay ang dating kasintahan ng kapatid ko dahil sa mga panlalait mo. Ang sabi ng bunso at pinakasunod sa moda na babae. Huwag mo ba akong kausapin ng ganyan, kamunting bastos? Sasampalin kita kung sakaling sabihin mo na masama ulit ako. Naging matapat lang ako. Naisip niya na maaari niyang pakasalan ang aking anak na babae sa $1,000,000 na kumpanya lamang. Ang kumpanya lamang ng iyong ama ay nagkakahalaga ng higit pa rito. Hini siya ni Harriet. Mukha siyang sobrang mayabang sa mga salaming pang-araw. Nagtawanan ang lahat. Narito si Elena. Ang isa sa mga batang babae ay nakaturo sa gate habang naglalakad papunta sa kanila sina Gerald at Elena. Kabanata 251. Humihingi ako ng paumanhin para sa pagiging huli, tita. Huwag maging. Ayos lang, anak. Ngumiti si Harriet kay Elena at sinama ng tingin si Gerald habang hinuhusgahan siya mula sa itaas hanggang paa. Masarap makilala kayong lahat. Magalang na bati sa kanila ni Gerald. Ikaw dapat si Gerald. Ani Harriet habang nakatiklop. Nagkaroon na siya ng unang impresyon sa kanya. Casual na bihis ang suot niya. Kahit na mukhang disente siya ay masasabi niya na siya ay mula sa isang maliit na nayo na walang fashion sense. Gulat na gulat ni Harriet. Hindi niya papayagang maging manugang niya ang isang tulad niya. Hindi lamang niya siya ininsulto kundi bigyan din ng kaunting sampal. Hi! Bati sa kanya ni Harriet. Ha! Hindi pa kita nakikita sandali at pareho pa rin ang hitsura mo. Masungit na sabi ni Ruby. Ang iba pang mga pinsan ay lumingon sa kanilang sariling mga kasintahan at umiling sa kanila. Paano makahanap ang pinsan nila ng ganyan? Napakasama ng fashion sense na iyon. Umiti lang ng mahina si Gerald. Mukhang wala nang nabanggit si Amber mula nang bumalik siya. Kahit na talagang hiniling niya na may nabanggit siya sa kanyang pamilya. Handa na ang sasakyan, tita. Sumakay na tayo sa sasakyan at tignan muna natin ang paligid. Nakangiti pa rin si Gerald. Handa na ang sasakyan. Aba, nagsasalita ka na pala na para sa iyo ang kotse. Hindi nakatiis si Ruby nang makita niya si Elena na nakahawak sa braso ni Gerald ng mahigpit. Agad niya itong hinayla palayo. Mayroong 2 marangyang kotse upang dalhin sila sa paligid ng Mayberry. Pagkasakay nila sa sasakyan, handa na silang umalis para sa mga atraksyon. Ano ang plano mong gawin pagkatapos mong magtapos, Gerald? Tanong ni Harriet na may peking ngiti sa labi. Habang papunta na sila, nagsimula na silang mag-chat at dumapo kay Gerald ang usapan. Siguro ang ilan sa aking mga resolusyon.
Sumagot si Gerald sa napaka-blunt na paraan. Ano? Tumawa ang mga pinsan ni Elena at umiling ang kanilang mga kasintahan. Dahil ang mga pinsan ni Elena ay nagdala ng kanilang mga kasintahan, dapat silang makipagkumpetensya sa isa't isa. Bago ito, narinig nilang lahat na ang pinakamaganda sa kanila, nakita ni Elena na siya ay kasintahan. Lahat sila ay nagdala ng kanilang sariling mga kasintahan upang makagawa ng mga paghahambing. Kinabahan muna ang tatlong magkakapatid. Ngunit ngayon hindi man sila nai-pressure. Ni hindi nila nakita na kalaban si Gerald. Ikaw, ang iyong sariling mga resolusyon. Napakawalang muwang mo. Walang imak na umiling si Harriet. Ang batang ito ay masyadong mayabang. Tita, buti na lang may ganito siyang pag-iisip. Ngunit muli pagkatapos ng pagtatapos dapat kang makakuha ng karanasan muna bago ka makipagsapalaran sa mundo ng negosyo. Ang sabi ng kasintahan ng bunsong pinsan. Dahil siya ang pinakabata, dapat ay tinawag niyang isang malaking kapatid si Gerald ngunit hindi niya ginawa at ipinakita nito kung gaano niya siya nirespeto. Tama si Pierre. Ito ang sasabihin ng isang taong may malaking imperyo ng negosyo. Magtatrabaho ka ba sa kumpanya ng iyong ama? Pinag-isipan ko ito. Hindi ako gagana sa tatay ko. Handa akong mag-venture. Nagsalita ang kasintahan ng pangalawang pinsan ni Elena. Tama din si Felix. Tumawa si Ruby habang sinabi niya parang pareho akong pamangkin na natagpuan ang kanilang mga sarili mabuting asawa. Ngayon nag-aalala lang ako kina Amber at Elena. Kailan nila mahahanap ang isang tulad ni Felix? Tita, nandito pa rin si Gerald. Sinusubukan ng pangalawang pinsan ni Elena na takpan ang sarili niyang pagtawa. Haha, siya, panipi. Kabanata 252 hindi nila napigilan ang pagsasalita at halos ibato sa kanila ni Gerald ang mga inumin. Nakita niyang natatapos na ang kanilang mga inumin at nagpasya siyang bumangon upang kumuha ng mas maraming inumin para sa kanila. Pupunta ako sa pagkuha ng ilan pang milk tea upang magpatuloy kayo sa pag-uusap. Tumayo agad si Gerald at umalis. Pagkaalis ni Gerald ay pinuntahan siya ng dalawang magkapatid at ang iba pang pinsan ni Elena. Marami silang nagkita at sobrang dikit nila. Elena, anong nangyayari? Bakit mo siya pipiliin? Tama yan sis. Napakamura ng taong ito at hindi makapaniwala. Oo, ang ganitong uri ng tao sa aming paaralan ay walang mga kaibigan. Talagang hindi dapat kayo ang manghusga ng isang libro sa pamamagitan ng takip na alam mo. Si Gerald ay isang mabuting tao. Siya ay matapat at matapat ngunit ang pinakamahalaga ay may magagaling siyang mga ideya. Hindi ba ito ang mga katangiang hinahanap kapag nakikipag-date sa isang tao? Nararamdamang walang magawa si Elena. Elena, masyado kang walang muwang. Malapit mong mapagtanto na ang pera ang pinakamahalagang bagay sa hinaharap. Ngunit hindi ito isang issue sa pera, Elena. Kahit na mayroon siyang kaunting pera ay titignan pa rin siya ng mga tao. Break up na lang sa kanya na, okay. Ipakilala kita sa isang mas mahusay. Sinisikap siyang akitin ng tatlong magkakapatid ngunit ibinaba ang ulo ni Elena at napagpasyahan niyang huwag magsalita kahit isang salita habang nag-aalala ang lahat para sa kanya. Samantala, bumalik si Gerald na may mga kamay na puno ng inumin. Nagbalikan siya ng milk tea. Inumin, lahat. Masyadong mainit ang panahon sa panahon ngayon. Mas maganda ang pakiramdam ni Gerald matapos umalis ng saglit. Sa katunayan, ang mga ito ay mga kamag-anak lamang ni Elena. Wala talaga siyang dahilan upang magalit sa kanila. Salamat na lang. Maaari mong makuha ang lahat. Ang tatlong magkapatid ay umiling. Ayaw din namin. Sinabi ni na Harriet at Ruby habang umiling. Sa palagay ko napahinga muna tayo dito. Dapat tayong magpatuloy sa susunod na lokasyon. Pagpapatuloy ni Ruby. Ayos lang. Bisitahin natin ang Mountain Road at pagkatapos ay maaari tayong mananghalian sa Wayfair Mountain Entertainment. Tumango si Elena sa ulo. Hindi naglakas loob si Gerald na banggitin ang anuman tungkol sa kanyang pagkatao. Ang lahat ay lumakad patungo sa sasakyan at handa nang magpatuloy sa susunod na lokasyon. Biglang lumingon ang pangatlong pinsan ni Elena sa sariling kasintahan at sinabing, nauuhaw na ako. Maaari mo ba akong ipainom at bumili ng ilan pa? Oo po, at mas mababa ang yelo. Ayoko ng malamig na inumin. Sabi ni Harriet. Ayos lang. Pupunta ako sa kumuha nito. Sambit ni Pierre habang tumatakbo palayo. Walang imak na umiling si Gerald habang hawak ang milk tea na iyon. Akala niya mahirap lang siya ngunit hindi niya alam kahit na ang mga inuming binili niya ay maaaring magtagumpay ng kanilang uhaw. Sa wakas ay nagtungo na sila sa Mountain Road at hindi umimik ni Gerald. Pinapatugtog niya ang kanyang telepono sa co-pilot seat sa buong oras. Samantala, inilagay ng tatlong magkapatid at Harriet ang kanilang mga ulo sa labas ng bintana na tinatalakay ang tanawin. Wow! Napakaganda nito, inay. Tingnan ang tanawin ng bundok. Namangha sila rito.
Matagal bago ko binisita ang Mayberry at ang tanawin ng bundok na ito ay napaka-ikoniko. Masayang sabi ni Ruby. Itigil mo na ang sasakyan. Nanay, tita, tingnan mo ang nakita ko. Piraj yata ito. Sigaw ng pangatlong pinsan ni Elena. Ano? Piraj. Hayaan mo akong magkaroon ng isang magandang hitsura. Bumaba ang lahat sa sasakyan upang makakuha ng mas mahusay na pagtingin. Mayroong isang marangyang at magarbong bahay sa tuktok ng bundok na may mga ulap na tinatakpan ito ng bahagya. Ang bahay ay parang lumulutang sa ulap. Napakaganda. Ngunit sa palagay ko hindi ito isang salamangkero. Tuwang-tuwa si Harriet. Agad niyang inilabas ang kanyang kamera at sinimulang kunan ng litrato ito. Si Harriet ay isang pangkalahatang tagapamahala lamang, siya rin ay isang taong mahilig sa pagkuha ng litrato. Tama ka tita. Hindi ito isang salamangkero. Ito ay isang bungalow sa tuktok ng Mayberry City na tinawag na Mountain Top Villa. Iyon ang Mountain Top Villa. Kabanata 253. Alam ko. Kilalang-kilala ito sa mga mayayaman kanina pa dahil binili ito ng anak ni Crawford ng $8 milyong. Kaya nandito na. Mukhang kamangha-mangha. Anyways, Elena, dahil ang pamilya mo ay may kinalaman sa Mayberry Commercial Street. Sa palagay mo maaari mo ba kaming dalhin sa villa upang tingnan lamang ang paligid? Labis na inggit ang mga tiyahin tungkol dito. Lumingon si Elena at tumingin kay Gerald. Hindi niya sila tinanggihan at tumango ito pabalik sa kanila. Agad nilang narating ang lugar. Kailanman wala si Gerald ay magkakaroon ng mga security guard sa labas upang pigilan ang mga tao na pumasok. Nasa kalagitnaan lang sila at nandoon na ang mga gwardya upang pigilan silang umakyat. Ano ang ginagawa ninyo dito? Hindi ito isang akit, mangyaring umalis ka ngayon. Talagang mahigpit ang dalawang security guard na nasa edad na. Hindi kami turista, okay. Ang magandang ginang dito ay ang anak na babae ni G. Larson mula sa Mayberry Commercial Street. Hindi ba tayo makapasok at tumingin bago hindi pa lumipat si G. Crawford? Pagmamalaking sabi ni Ruby. Oh, si Elena Larson ito. Humihingi kami ng paumanhin. Ang Commercial Street at ang Mountain Villa ay nasa ilalim ng iisang kumpanya at ang security na ito ay mga tao ni Michael Zick kaya't malalaman nila ang tungkol sa mga importanteng tao ng Mayberry Commercial Street. Nang makita nila si Gerald na nakatayo sa tabi ni Elena, masayang ngumiti sila. MS. Elena, narito lamang kami upang alagaan ang villa ni G. Crawford. Hindi posible na ipasok kayong lahat sa villa at kung malaman ito ni G. Zick, malalagay kami sa malaking problema. Kaya, mangyaring Miss Elena kung lahat kayo ay hindi nagpaplano na pumunta sa villa, lahat kayo ay makapaglakad-lakad. Ang mga tao na nais na bisitahin ang villa ay ang lahat ng mga tao na kilalang kilala. Halimbawa, inangkin ni Yul Holden na si Gerald ang kanyang ninong at patuloy na nagdadala ng mga tao dito. Kahit na hindi nila ma-verify kung siya ang tunay na deal ngunit ang kanyang pangalan lamang nag-iisa ay nakakatakot. Gayunpaman, ang villa ay hindi talaga binuksan sa publiko. Ang mga security ay hindi naglakas loob na pigilan din si Elena Larson. O sige, mamasyal lang kami sa labas ng villa. Matapos mapansin na walang sinabi si Gerald ay bumaling siya sa security at sinabi. Isa pa, MS Elena. Hindi mo ba naisip na ang mga tao na iyong dinadala ay bahagyang masyadong marami? Kami ay matatanggal kung makita ito ng pamamahala. Nagulo ang security. Nakakaistorbo ka talaga. Iiwan na lang natin ang isa, yun lang. Siyam sa atin ang aakyat, sabi ni Harriet. Alam ng lahat na ang isang taong may iwan ay si Gerald. Si Gerald ay walang imak. Pagkatapos nito, ito ay kanyang sariling bahay at ngayon ay hindi na siya pinapayagan na tumingin sa kanyang sariling bahay. Hindi na balak ni Gerald na lipulin sila nang makarating sila sa tuktok ng bundok mamaya. Talagang nais niyang maging mababang profile ngunit ang mga ito ay labis. Dahil wala man lang silang pakialam sa kanya. Iyon ang magiging pag-aayos namin. Tayo na, Elena. Walang point para umakyat siya roon. Ang mga taong katulad niya ay sapat na mabuti kahit may bahay. Hindi niya kayang bayaran ang isang bungalow. Hini siya ni Ruby. Ang iba pa ay umakyat ng nasa sabik na iniiwan si Gerald. Mapait na ngumiti si Gerald habang umiling. Hindi lamang siya manatili doon. Dahil nandito na siya, pupunta siya at titingnan at tignan kung natapos na ang trabaho ni Michael. Ano ba ang sinusubukan mong gawin? Ang isa sa mga security ay pinigilan siyang umakyat. Natigilan si Gerald. Ano? Hindi mo alam ang mga tao kung sino ako? Paano hindi alam ng seguridad mula sa Wayfair Mountain Entertainment ang kanyang sarili? Akala niya kumilos lang sila na para bang hindi nila alam kung sino siya dahil sinabi sa kanila. Hindi niya namalayan na hindi nila namalayan ang kanyang pagkatao. Ikaw, sino sa tingin mo hindi ka ba isang mababang magbubukid na ikakasal sa isang mayamang pamilya? Parang hindi mo rin naman sila tinatanggap. Panipi.
Kabanata 254. Tumingin sa iyo. Ang trabaho mo ay main salto. Tumawa ang mga security habang pinapahiya siya. Ginoo, Crawford. May sumigaw. Kinabahan ngayon ang security. Napatigil sila sa pagtawa. Ano ang tawag sa kanya ngayon lang sa kanya? Gerald. Napalingon ang ulo ni Gerald. Rita. Medyo matagal na. Si Rita ang nagdisenyo para sa bilya at sa lalong madaling panahon siya rin ang magiging mayordoma sa bilya na ito. Katabi ni Rita si Nyla at ilan pa. Lahat sila ay nagkita sa huling pagkakataon noong nakikipag-usap sila sa bilya. Magandang hapon, G. Crawford. Minamaliit muna nila siya bago malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos malaman na kontrolado niya ang buong Mayberry Commercial Street at siya ay talagang mababang profile, naisip nilang lahat na dapat nilang subukan ang kanilang makakaya at inaasahan na mapapangasawa nila siya. Nagtatanong ang kapatid ko tungkol sa iyo kahapon ngunit huwag kang mag-alala. Wala akong sinabi kahit isang bagay. Sabi ni Rita. Naintindihan ni Gerald dahil pagkatapos ng araw na iyon, bumalik si Kara upang kumain muli at hindi sila nakakakuha ng diskwento sa pangalawang pagkakataon. Dapat ay nakuha niya ang atensyon ni Kara at iniimbestigahan siya nito. Huwag mong banggitin. Mas malala ang kapatid mo kaysa sa iyo. Mapait na ngumiti si Gerald. Dinala mo ba sila dito upang bisitahin? Tumango si Rita sa ulo, namumula. Hindi niya ito matatanggihan pagkatapos ng matagal na nilang pagtatanong sa kanya. Ngunit nang makita si Gerald ay may sorpresa. Sige, sundan mo ako nun. Dadalhin ko kayong lahat sa bilya. Ngumiti si Gerald. Kumuha si Rita ng ekstrang susi mula sa kanyang bag at ipinasa kay Gerald. Nilakasan ni Gerald ang guardhouse na iniwan ng mga security na iyon. Mabilis, Elena. Tulungan kaming kumuha ng litrato. Kailangan kong tumayo malapit sa pasukan. Nais kong i-post ito sa aking social media upang makita ito ng aking mga kaibigan. Elena, tulungan mo rin kami. Si Ruby at ang iba pa ay nakatayo sa harap ng pintuan ng tuwang-tuwa. Ang tanawin dito at ang bilya ay kamangha-mangha. Tuwang-tuwa ang lahat ng pinsan ni Elena. Samantala, nakita nila si Gerald na naglalakad paakyat ng bundok. Ano ang ginagawa niya dito? Tumambok ba siya rito? Nakakahiya talaga kung malaman ng mga tao. Nagreklamo ang magkapatid. Bakit ka ba nandito, Gerald? Nag-sneak ka ba dito ng mag-isa? Maaari mo lang itanong kay Elena na tawagan ka ng video. Nakasimangot si Ruby. Patawarin mo ako, lahat. Ngunit kung wala ako rito, lahat kayo ay hindi makikita ang loob ng bilya na ito. Kaya't mangyaring payagan akong ipakita sa iyo bilang isang host at pagkatapos ay bumili kayong lahat ng inumin. Hawak pa rin ni Gerald ang milk tea na walang gustong uminom at ang kanyang kabilang kamay ay hawak ang remote key. Pinindot niya ang pindutan at automatikong bumukas ang pinto. Ano ba? Kabanata 255. Natigilan ang lahat. Sino sila, G. Crawford? Tanong ni Rita. Naiinggit siya nang makita ang magandang si Elena Larsen. Hindi komportable si Rita doon ngunit ayaw niyang guluhin si Gerald. Hindi talaga masabi ni Gerald na girlfriend niya si Elena dahil magiging ibang gulo kung malaman ito ni Mila. Kwento ito sa susunod. Lahat sila mga panauhin ko kaya mangyaring gumawa ng ilang kaayusan. Ngumiti si Gerald. Oo, G. Crawford. Tumango si Rita sa ulo. Natigilan si Ruby nang marinig ang tinawag sa kanya ni Rita. Ano? Crawford ka? Tagapagmana ni Mayberry, Gerald Crawford. Sigaw ni Ruby. Opo tita. Ako yan. Nakatutuwang tumawa si Gerald. Elena, totoo ba? Maging si Harriet ay nabigla at pakiramdam niya ay parang namamaga ang mukha dahil sa pagsample kay Gerald. Ang mahirap na magsasaka na pinahiya nila sa kanilang daan ay si Gerald Crawford. Tumango si Elena sa ulo. Humihinga ng malalim ang mga pinsan ni Elena. Malinaw na ilang beses na nilang naririnig ang tungkol sa kanya at hindi makapaniwala na ang taong nakatayo sa harapan mismo ay ang kilalang si Gerald Crawford. Lahat sila ay nakaramdam ng mga panghihinayang na sumugod sa kanilang ulo. Dapat ay parang circo silang palabas sa harap ni Gerald. Ang lahat ay naging mas kawili-wili para sa mga sumusunod na oras. Ang usapan nila ay tungkol pa kay Gerald ngunit kung ano man ang sabihin niya, sasang-ayon lamang sila sa kanya. Alam ni Gerald sa pagkakataong ito ay ipamumuka nilang tanga at natahimik lang sila. Kumpleto na ang bahay, G. Crawford. Kailan ka lilipat? Mahinang tanong ni Rita kay Gerald bago sila umalis. Sa loob ng ilang araw na ito, si Michael ay medyo efficient. 6 na araw lamang ang ginugol niya upang makumplito ang trabaho. Sagot ni Gerald at dinala sila pababa. Gerald, nasaan ka? Gusto sana kitang makita sa hapunan ngayong gabi. Mayroong isang bagay na kailangan nating pag-usapan. Si Mila yun. Nag-text siya kay Gerald. Nagulat si Gerald sa text message matapos ang lahat ng nagawa niya ngayon.
Nasa campus ako. Kita na lang kita sa kantin mamayang gabi. Sagot ni Gerald. Elena, may mga gagawin pa ako sa paaralan at kailangan kong umalis ngayon. Maaari mong dalhin sila sa Wayfair Mountain Entertainment ngayong gabi. Sabi ni Gerald. Okay lang, Gerald. Pinagulo namin kayo sa buong araw. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin. Sabi ni Ruby. Tama yan, Gerald. Huwag mag-alala tungkol sa amin. Kayong tatlo. Paalam sa iyong bayaw ngayon. Ani Harriet habang pinahiya ang tatlong magkakapatid. Paalam, bayaw. Sambit ng tatlong magkakapatid habang nakangiti sa kanya. Ang mga babaeng ito ay nasa isip nila. Kabanata 256. Hindi niya maiwasang maramdaman na hindi lang gaanong pino ang itsura ni Gerald ngunit mas tumitingin ito sa kanya, mas naramdaman niya na napakagwapo nito kahit na casual na bihis. Tiyak na mas maganda ang hitsura niya kumpara sa kasintahan sa lahat ng paraan. Hindi na kinaya ni Gerald ang sigasig na ito at agad na umalis. Para sa kung kinamumuhian niya ang mga ito o hindi, wala siyang naramdamang anupaman. Kung sa bagay kapwa siya at si Elena ay nagkukunwari lamang. Diyos ko, Elena, hindi mo sinabi sa akin na si Gerald ay si G. Crawford. Halos masaktan ng tiyahin mo si G. Crawford tulad ng ginawa ng iyong panganay na tiyahin. Pinalakpak ni Ruby ang kanyang mga kamay na tuwang-tuwa. Halatang hindi nasisiyahan si Harriet nang marinig niya ito. Sinasabi ko, Ruby, ikaw ang nagsasalita ng masama sa una, at malinaw na ikaw ang nagdamdam kay G. Crawford. Kaya, paano mo masasabi na ako ito? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang aking anak na babae. Ang aking tono ba ay walang kabuluhan sa lahat ng nakikipag-usap ako kay G. Crawford ng mas maaga? Hindi ba't ang pangalawa mong tiyahin na pinagtutuyan siya ng tuluyan? Nagmamadaling tanong ni Harriet sa kanyang mga anak na babae. Hindi alam ng kanyang mga anak na babae kung ano ang sasabihin. Sa kabutihang palad, sinabi ng manugang niya na si Pierre, sa palagay ko hindi. Hihihi. Bukod, ang ugali ni G. Crawford ay medyo maganda noong umalis siya ngayon lang. Tiyak na hindi siya mukhang may hawak man laban sa atin. Si Harriet ay tumingin kay Pierre na naiinis na sinabi niya, hindi mo ba alam ang sarili mong lugar? Tinanong ko ang aking anak na babae kung bakit sinusubukan mong magsalita ngayon. Sa palagay mo ba maaari kang magpakitang gilas dahil lamang sa mayroon kang pera? Napakasungit mo. Bakit hindi ka may matutunan kay Gerald na napakahusay at matatag? Naging berde agad ang mukha ni Pierre. Sa oras na ito, biglang tumawa ang kasintahan ng kanyang pangalawang pinsan na si Felix. Natatawa ka. Anong pinagtatawanan mo? Sa palagay mo ba napakahusay mo? Palagi kang nagpapanggap na napakahusay at mapang-api sa lahat ng oras. Mayroon ka bang sapat na pera upang maging mapagpanggap? Ang isang bungkos na mga napakahusay na hindi nangangako sa lahat. Nais kong pareho kayong lumayo sa aking mga anak na babae sa hinaharap. Sigaw ni Harriet. Matapos makilala si Gerald na walang iba kundi si G. Crawford ngayon, sa wakas ay napagtanto ni Harriet na kapwa niya hinaharap na manugang ay napakababa. Hindi lamang sila mababa, ngunit hindi man sila fit para maging tao. Pasimpleng hindi pinansin ni Ruby ang kanyang kapatid. Paimpal siyang lumingon at hinawakan ang kamay ni Elena habang sinabi niya, Elena, talagang kailangan pa nating mag-ikot sa hinaharap. Ang iyong tiyahin ay hindi pa nakapunta sa Wayfair Mountain Entertainment dati. Dahil napag-usapan na ni Gerald ang tungkol dito, bakit hindi mo kami dalhin doon upang tumingin sa paligid? Opo, Elena. Dalhin mo kami doon. Wala ako sa mood. Kung nais mo, maaari kang pumunta at tumingin ng mag-isa. Simpleng sagot ni Elena. Napakalamig ng boses niya. Hindi niya sinasadya na idirekta ang kanyang galit sa kanyang mga tiyahin, gayunpaman, nasa kalagayan ng pagkalito ngayon si Elena. Ito ay dahil kanina pa nakaupo si Elena kasama si Gerald. Sa makatuwid, nangyari si Elena upang makita ang mga nilalaman ng isang text message na natanggap ni Gerald sa WeChat. Ito ay isang text message na ipinadala ng isang batang babae na nagngangalang Mila, at hinihiling niya kay Gerald na samahan siya na maghapunan. Pagkatapos nito, nagsinungaling sa kanya si Gerald at sinabi sa kanya na nasa universidad talaga siya bago siya umalis ng nagmamadali. Hindi man lang naglakas loob si Gerald na sabihin sa ibang babae na kasama niya ang ibang babae sa oras na ito. Masasabi ni Elena na halatang pinangalagaan ni Gerald ang tungkol sa batang babae na ito. Pinaramdam nito kay Elena na para bang natanggap niya ang isang direktang hampas sa kanyang puso. To put it bluntly, ano ang dahilan kung bakit siya humihingi ng tulong kay Gerald sa huling 3 hanggang 4 na beses? Dahil ba sa totoong kailangan niya ng tulong ni Gerald? Bukod dito, hindi ba makakakuha si Elena ng iba na magpanggap na kasintahan? Bakit kailangan niyang hanapin si Gerald? Hindi ba't dahil lamang sa nais niyang lumikha ng mas maraming mga pagkakataon upang makagugol ng mas maraming oras kasama si Gerald?
Gayunpaman, ang naiisip lang ni Gerald ay ang batang babae na nagngangalang Mila. Masasabi lamang niya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa nerbiyos na ekspresyon ng mukha nito. Kaya, ang isip ni Elena ay ganap na blanko sa oras na ito, at wala siya sa mood na gumawa ng anuman. Paimpal niyang ginasto na mag-isa. Sa oras na ito, bumalik na si Gerald sa campus. Dumiretso siya papunta sa pasukan ng cafeteria. Pagdating doon, dali-dali niyang pinadalhan si Mila ng isang text message, bakit wala ka pa sa cafeteria? Hinihintay pa rin kita sa pasukan ng cafeteria. Naisip ni Gerald ang mga trick na itinuro sa kanya ni Noemi at Harper, upang maiugnay ang katotohanan sa ilang kasinungalingan ng sabay. Humingi ng paumanhin si Mila, hehe. Pupunta ako doon. Natapos lang ako sa pagpupulong para sa aming departamento ng pagsasahimpapo. Paumanhin sa paghihintay sa iyo. Ang lansehin na ito ay talagang gumana. Napaisip si Gerald sa sarili. Hoy, narinig mo bang ang isang batang babae ay halos nagpakamatay ngayon? Sa oras na ito, nangyari na narinig ni Gerald ang talakayan na nangyayari sa pagitan ng ilan sa mga batang babae na naglalakad sa kanya sa oras na ito. Kabanata 257 ha. Pagpapakamatay. Bakit? Hindi ba't dahil lamang sa pagtatapat niya ng kanyang pagmamahal kay Silas ngunit hindi niya tinanggap ang damdamin nito? Pagkatapos nito, hindi na nakaisip ng tama ang babae. Kung gayon ano iyon? Bamaantong hininga. Tila parang maraming tao ang nagsisimulang magtapat ng kanilang pagmamahal kay Silas kamakailan. Gayunpaman, tila may narinig ako sa nagdaang 2 araw. Mukhang may isang batang babae na talagang malapit kay Silas. Damn it. Inggit na inggit ako. Sinong batang babae ang maaaring napakaswerte upang masapian siya ni Silas? Hindi mahalaga kung sino ang iba pang mga batang babae ay interesado sa lahat, mayroon lamang akong isang layunin sa isip, at iyon ay walang iba kundi si G. Crawford. Sa oras na ito, isang napakalamig at magandang batang babae na mukhang isang diyosa ang nagsalita. Wow! Walang makakakita o makakatouch kay G. Crawford talaga. Paano siya marahil ay kaakit-akit tulad ni Silas? Oh, may mali ba sa'yo bakit ka nakatayo sa harap ng pasukan ng cafeteria at hinaharangan ang daan ng lahat? Hindi mo ba napagtanto ang iyong sariling kahangalan? Ang ilang mga batang babae ay nagpatuloy ng kanilang malakas na talakayan habang malamig silang nakatingin kay Gerald. Pumuso si Gerald nang hindi niya pansinin ang mga ito ng diretso. Hello, Gerald. Sa oras na ito, nilakad na siya ni Mila. Paglalakad niya palapit sa kanya ay inakbayan na ni Mila ang kamay ni Gerald. Tulad din sila ng ibang boyfriend at girlfriend. Sa katunayan, medyo kakaiba ang enkwentro sa kanilang dalawa. Matapos ang huli nilang hindi pagkakaintindihan, alam ni Mila kung ano ang totoong damdamin ni Gerald, at alam din ni Gerald kung ano ang gusto ni Mila. Nang gabing iyon, tinanong siya ni Gerald na magiging girlfriend mo ba ako, na sinagot ni Mila, hindi ba't ganito palagi? Walang kaakit-akit o malaking pag-amin sa pag-ibig, at walang anumang dramatiko, ngunit pareho silang natapos bilang mag-asawa. Hindi man lang nag-abala si Gerald na tanungin kung implicitly na ipinahiwatig ni Mila na palagi siyang naging peke o totoong kasintahan. Hindi alintana kung ano ito, ang sitwasyon sa ngayon ay perpekto sa kanya pa rin. Halika at kumain na tayo. Ano ang kakainin natin ngayong gabi? Tanong ni Mila. Gusto kong kumain ng nilagang baboy. Pareho silang nagpatuloy sa pakikipag-chat at pagtawa nang sabay silang pumasok sa cafeteria. Maraming batang lalaki na nakasaksi sa tagpong ito ang hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkainggit at inggit. Napakagandang dalaga ni Mila. Bakit siya napunta sa isang taong ganoon? Ito ay hindi ka panipaniwala. Pagkatapos nito, inihain ang isang plato ng nilagang baboy at ilang pinggan ng gulay. Magkaharap na naghahaponan sina Gerald at Mila. Sa oras na ito, maraming mga lalaki at babae ang nakaupo sa paligid nila. Lahat sila ay pinag-uusapan tungkol kay Silas at ang bilang ng mga batang babae na nabigo na ituloy siya. Natarante din si Gerald. Bakit ang profile na ito ng Silas? Nandito ba talaga siya para pumasok sa paaralan? Tanong ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Haha, sa palagay mo ba ang lahat ay katulad mo? Sinanay ka ng iyong pamilya sa pamamagitan ng pamumuhay sa kahirapan sa loob ng maraming taon, ngunit sa kabilang banda, siya ay nasa Israel mula pa nang siya ay ipanganak. Siya nga pala, Gerald, bakit hindi mo sabihin sa akin kung gaano katindi ang kapangyarihan ng iyong pamilya? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang anuman? Mahinang tanong ni Mila. Hindi siya isang materialistang tao na sumamba sa pera, ngunit palagi siyang naging napakausi upang malaman ang tungkol sa lakas ng pamilya ni Gerald. Kung sa bagay, anong uri ng kapangyarihan ang talagang taglay ng pamilya ni Gerald na maaari nilang aktwal na pakilusan ang napakaraming mga helikopter at payagan si Gerald na gumastos ng pera ng walang katapusan?
Hindi ko masyadong alam ang tungkol sa aking pamilya, ngunit alam ko lamang na ang aking pamilya ay mayaman at may napakaraming pera na hindi namin matatapos ang paggastos nito. Tapat na sagot ni Gerald. Fact. Hindi ako naniniwala sa'yo. Paano ka magkakaroon ng napakaraming pera na hindi mo matapos ang paggastos nito? Naramdaman ni Mila na nagmamayabang lang si Gerald. Gayunpaman talagang nagsasabi ng totoo si Gerald. Pareho sa kanila ang nagpatuloy sa pagtatalo sa kanilang sarili at ito ay maingay at masigla. Biglang, sa oras na ito, ang buong cafeteria ay sumabog kasama ang iba't ibang mga tao na sumisigaw at sumisigaw. Napaatras si Gerald. Nang siya ay tumangala, nakita niya ang isang pangkat ng mga tao na naglalakad papunta sa cafeteria. At ang taong ito ay hindi lamang kahit kanino. Ito ay walang iba kundi si Silas. Ang kapaligiran sa cafeteria ay katulad ng isang eksena kung saan lumitaw ang isang malaking tanyag na tao. Silas, mahal kita. Maaari mo ba akong tanggapin? Ang ilan sa mga batang babae ay sumisigaw ng walang kahihiyan. Silas, ano ang dapat kong gawin bago ako tuluyang maging kasintahan? Maaari mo bang sabihin sa akin? Wow! Kailangan kong kumuha ng litrato ngayon. Ang mga ganitong uri ng mga batang babae na sumisigaw ng may katapangan ay madalas na ang mga batang babae na palaging nais na magbihis at manika ng kanilang sarili. Kabanata 258 Gayunpaman parang nasanay na si Silas. Dito lang ako para samahan ang isa kong kaibigan na kumain, okay? Hindi na kailangan mo upang gumawa ng isang malaking kaguluhan. Sagot ni Silas na may isang malaswang ngiti sa labi. Pagkatapos nito, tumingin siya sa may pintuan sa likuran niya. Sa oras na ito, dalawang batang babae ang humakbang sa ilalim ng mapagbantay ng lahat at tumayo sa tabi ni Silas. Kinuha lang ni Gerald ang isang sopa sa harap niya, ngunit halos dinuraan niya ang pagkain sa mukha ni Mila nang makita ang dalawang batang babae na pumasok pagkatapos ni Silas. Damn it! Gulat na gulat si Gerald. Ang dalawang batang babae ay natural na napakaganda at maganda, at wala silang iba kundi sina Alice at Jack Ellen. Diyos ko! Girlfriend yun ni Silas. Bakit? Dahil lang ba sa maganda siya? Napakadiri mo. Bakit mo sinisikap na akitin si Silas? Ang ilan sa mga batang babae ay nagsimulang pag-alitan sila ng galit. Hindi niya siya girlfriend. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Silas ngayon lang? Kaibigan siya. Kaibigan lang niya siya. Nangangahulugan lamang iyon na mayroon pa rin tayong isang pagkakataon. Alice, Jack Ellen, bakit hindi ka umupo? Sa totoo lang kung pareho kayong hindi sinabi na gusto mo ang pagkain sa cafeteria, hindi na talaga ako pumupunta dito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lumalakad ako sa cafeteria ng paaralan matapos na lumaki. Hahaha, sambit ni Silas habang nakangiti. Pagkatapos nito, umupo siya sa mesa sa gitna ng cafeteria. Tungkol kay Alice, simpleng inayos niya ang kanyang buhok at ngumiti ng bahagya bago siya umupo. Malinaw na ayaw niyang sabihin ng sobra. Sa katunayan, natakot na si Alice matapos masaktan ni Quentin kasunod si Gerald. Sa makatuwid kahit na si Alice ay nasa sabik at na-flatter na si Silas na ngayon ay kilalang lahat sa Mayberry University, ay walang katapusang hinabol siya ay napakakonserbatibo pa rin. Hindi na siya ang magiging uri ng batang babae na gagawa na ng unang hakbang. Bukod dito, sa totoo lang, imposible na ligawan siya ni Silas dahil lang sa mayaman siya at may pera. Ang interesado kay Alice ay ang pag-ibig, hindi sex. Alinmang paraan, nais ni Alice na protektahan at ipagtanggol ang kanyang sariling kawalang kasalanan at pagkabirhen bago siya nagpakasal. Bukod sa siya ay nasa isang napakamasamang kalagayan para sa nakaraang ilang araw pagkatapos na siya ay itinapon ni Gerald. Kasabay nito, napatunayan lamang niya sa kanyang sarili na sobra ang kanyang iniisip. Marahil si Gerald ay hindi tunay na makapangyarihan tulad ng naisip niya. Hindi. Matapos makilala si Silas sa nagdaang 2 araw, natuklasan ni Alice na maaaring hindi ganun kahusay si Gerald sa akala niya. Ang pera lang niya. Napakaisip niya talaga ng sobra kay Gerald. Kung ikukumpara kay Silas, ang iba't ibang pag-uugali ni Gerald ay nasa antas ng elementarya. Biro lang. Lalo na ito ay dahil sa lahat ng atensyon na kasalukuyang tinatamasa ni Alice na para bang ang lahat ay namamangha sa kanya. Hindi maaaring magbigay sa kanya ni Gerald ng anuman sa mga ito. Nasiyahan din si Jack Ellen sa nakakapreskong pakiramdam na ito sa oras na ito, at mayroon siyang hitsura ng kayabangan sa kanyang mukha. Hoy! 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 Nakatingin ka ba sa mga magagandang babae? Inilahad ni Mila ang kanyang kamay bago niya ito winigiway sa harap ng mga mata ni Gerald. Pagkatapos nito, inilapag niya ang kanyang mga chopstick dahil nakadama siya ng kaunting galit sa oras na ito. Hindi. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Gerald ang kanyang sarili. Nag-uusisa lang ako kung paano nagkakilala si Alice at nakilala si Silas. Ano ang ibig mong sabihin hindi?
Sa palagay ko dapat kang medyo mapataob at hindi komportable ngayon, hindi ba? Nagustuhan ka pa rin ni Alice 2 araw na ang nakakaraan, ngunit halata na may gusto siya ngayon sa iba. Masyadong hindi komportable ang pakiramdam mo, tama? Tanong ni Mila habang nakasimangot. Hindi ako komportable. Kahit na pakiramdam ko ay hindi komportable dahil lang sa naawa ako kay Alice. Siya ay talagang isang magandang dalaga, ngunit siya ay sobrang materialistiko. Natatakot akong mawala ang kanyang kumpiyansa at magloblob sa kawalan ng pag-asa matapos na pasiglahin at sakta ng ibang lalaki. Totoo namang sagot ni Gerald. Sino pa ang nagpasigla at nakasakit sa kanya bago ka tumabi sa iyo? Si Mila ay nagpatuloy sa pagtatanong sa kanya upang makarating sa ilalim ng bagay na ito. Nariyan din ang batang ito na kilala natin dati. Totoong nasaktan siya ng husto sa mga oras na iyon. Kalimutan mo na itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito, okay? Ipagpatuloy natin ang pagkain. Sagot ni Gerald habang umiling na walang magawa. Gayunpaman, matapos makagat ng 2 pagkain, biglang tumama sa kanyang mesa ang isang maliit na peanut. Sino yun? Ang taong ito ay sobrang idle, tama? Hindi mapigilan ni Gerald na magmura sa loob. Pagkatapos nito, may isa pang peanut na tumama muli sa mesa ni Gerald. Sa wakas ay natitiyak ni Gerald na may isang taong sumusubok na pukawin siya. Nang siya ay tumangala, nakita niya si Jack Ellen, na nakasuot ng mga branded na damit mula ulo hanggang paa, nakatitig sa kanya na may mayabang na mukha nito habang kinukutsa siya. Hawak niya ang isang mani kasama ang kanyang mga chopstick. Kabanata 250. Tila ba parang sinusubukan ni Jack Ellen na sabihin na Gerald, hindi mo akalain na gusto mo ito. Ako, si Jack Ellen, ay maaaring mapunta sa kanais-nais na sitwasyon ngayon. Ang isang lokal na mahiyain tulad ni Silas ay talagang pinaboran ako at kinuha ako bilang kanyang pagiging Diyos. Pinilhan niya pa ako ng mga damit bag, at marami pang iba. Kudlit tuldok. Nais ni Jack Ellen na ibalik kay Gerald ang lahat ng kahihiyang pinahirapan niya sa nakaraan. Siyempre, simpleng hindi siya pinansin ni Gerald habang nagpatuloy sa pagkain ng pagkain. Tikas na napansin ni Alice ang ginagawa ni Jack Ellen. Sa katunayan, napansin na ni Alice na nandito si Gerald nang pumasok siya sa cafeteria ngayon pa lang. Gayunpaman, pasulyap-sulyap lang siya kay Gerald bago siya umiwas ng tingin. Pinag-uusapan kung paano nakilala ni Alice si Silas, mayroon din itong kinalaman kay Gerald. Hindi ba itinapon ni Gerald si Alice sa maliit na park noong isang araw bago niya tinungo si Mila? Nakaramdam siya ng sobrang hiya at galit sa oras na iyon, at nagkataong nagkita niya si Silas nang hindi sinasadya. Matapos may dagdag siya ni Silas bilang kaibigan sa WeChat, pareho silang naging mabuting kaibigan. Tiyak din dahil nakilala niya si Silas na tuluyang nawala ang pinsala sa kanyang kumpiyansa sa sarili dahil kay Gerald. Sa makatuwid, hindi naramdaman ni Alice ang pangangailangan na kausapin niya si Gerald. Mahahanap din niya ang iba pang mga batang lalaki na daang beses na mas mahusay kaysa kay Gerald. Nga pala, Mila, hindi mo ba sinabi na may sasabihin ka sa akin? Anong problema? Pinawi ni Gerald ang saloobin at tinanong kay Mila ang tanong habang nagpatuloy sa pagkain. Ay, oo. Ito ay tungkol sa pagpunta ko sa Hong Kong Television Station para sa isang 3 buwan na plano sa pag-aaral. Aalis na ako kinabukasan. Nagparehistro na ako at nais kong pumunta doon upang mas marami akong matutunan at mapag-aralan. Pagkatapos nito, babalik ako sa Mayberry City upang maghanap ng isang job internship. Sagot ni Mila. Ay nako, bakit ito biglang? Napaatras si Gerald. Natanggap ko ang paunawa kaninang umaga, at pagkatapos nagsimula akong magpatuloy sa pagpaparehistro. Matapos mag-sign up, buong araw akong dumadalo sa pagpupulong. Ang panahon ng pag-aaral ay para sa 3 buwan. Nais ko ring manatili sa Mayberry City, ngunit hindi ko nais na patuloy na nakatira sa ilalim ng aking pamilya at ng iyong anino. Gusto kong mapatunayan ang sarili ko. Mariing sagot ni Mila. Bahagyang nalulungkot si Gerald habang tumatango. Ayos lang. Dapat ay natututo pa tayo dahil bata pa tayo. Hindi lamang ikaw, ngunit magkakaroon din ako ng sarili kong mga plano sa pag-aaral. Ito ay hindi isang paghihiwalay, gayunpaman, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting pag-aatubili dahil magkakahiwalay sila sa loob ng 3 buong buwan. Hawak ni Mila ang kamay ni Gerald habang nakangiti at sinabing, pwede kang puntahan at bisitahin ako kahit kailan mo gusto. Hindi pa rin ako mawawala. Sige. Kung gayon pupunta ako at makikita kita tuwing may oras ako. Gayunpaman, narinig niya ang sinabi ng kanyang kapatid na ang pangunahing kinalalagyan ng kanyang pamilya ay nasa North Bay, kaya, marahil ay marami silang mga pamayanan at industriya sa Hong Kong. Pagdating ng oras, maibibigay na lang niya sa kanila ang isang ulo, at makakaramdam siya ng kaginhawaan kahit nandyan si Mila.
Hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman na napakadrama nito. Kapag siya ay mahirap sa nakaraan, naramdaman niya na para siyang inabandona siya ng buong mundo. Ngayong mayroon siyang pera, naramdaman niyang nagmamay-ari siya ng buong mundo. Tungkol kay Alice, ayaw nang isipin ito ni Gerald. Sa kasamaang palad, wala pa rin siyang masyadong pakikipag-ugnay sa kanya. Talagang ayaw ni Gerald na may kinalaman sa isang batang babae na may ganitong uri ng pagkatao, hindi pa man banggitin, si Jack Ellen. Sa ikatlong araw, pinapunta ni Gerald si Mila sa isang eroplano. Matapos palayasin si Mila, pinakalma ni Gerald ang sarili. Kung wala siyang gagawin, matututunan niya ang tungkol sa nauugnay na kaalaman sa ekonomiya at pamamahala o titingnan niya ang mga isyu sa pag-unlad ng York North Mountain. Mabilis na lumipad ang oras at di nagtagal, 3 araw na mula nang umalis si Mila. Biyernes ng hapon at nakahiga si Gerald sa kanyang kama habang nilalaro niya ang kanyang cellphone habang siya ay ginagawa. Biglang pumasok si Harper at kinakabahan na nagtanong, Gerald, nakita mo na ba si Benjamin? Hindi. Hindi ba kayo sabay na pumunta sa internet cafe? Naisip ni Gerald na tiyak na nasa internet cafe sila sa ngayon. Sa nakaraang 2 araw, may isang bagay na hindi tama kay Benjamin. Labis siyang nalulumbay araw-araw, gayunpaman, wala siyang sasabihin kahit kailan ang tanungin siya ni Gerald o ng iba pa tungkol dito. Sa madaling sabi, ang isang tao na palaging naging buhay na buhay ay biglang naging napakakaiba. Nang sabay silang nagtanghalian sa tanghali, tinanong ni Harper si Benjamin na pumunta sa isang internet cafe kasama niya upang mapawi ang ilang pagkabagot. Gayunpaman, hindi siya matagpuan kahit saan sa lahat ng gabi. Kabanata 260. Medyo nag-alala si Harper. Nagsisimula na ring lumabas si Gerald sa malamig na pawis. Maaari bang may masamang nangyari kay Benjamin? Kinuha ni Gerald ang kanyang cellphone at sinubukan na tawagan si Benjamin. Gayunpaman, nakapatay na ang kanyang cellphone. Damn it. Ano ang nangyayari? Tanong ni Harper habang napakamot sa ulo. Wala na sa kalooban na humiga si Gerald kaya tumalon siya mula sa kanyang kama habang binubulong. Speaking of this, si Benjamin talaga ang kumilos ng kakaiba kamakailan. Mula noong nakaraang linggo, napagtanto kong nakangiti si Benjamin minsan sa kanyang cellphone. Nang gusto kong silipin ang kanyang cellphone, tumanggi siyang makita ito sa akin. Gayunpaman, tila talagang nalulumbay siya sa nakaraang 2 araw. Mayroon siyang itinatago sa amin. Nagsalita si Gerald habang iniisip ang tungkol sa pagganap at pag-uugali ni Benjamin sa nagdaang 2 araw. Gayunpaman, dahil si Benjamin ay palaging isang napakamasayahin at masayang-masaya na tao, walang sino man sa dormitoryo ang kumuha sa puso nito nang siya ay nalumbay minsan. Naisip lang nilang ilabas siya upang makapagpahinga at magsaya. Oo, napansin ko din yon. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay upang hanapin natin siya sa lalong madaling panahon. Sana walang nangyari sa kanya na masama. Matapos magsalita si Harper, agad na naghanda ang mga kapatid na lumabas at hanapin si Benjamin. Nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Gerald na kahit na iniisip niyang tumawag sa pulisya. Pagbukas pa lang nila ng pinto ng dormitoryo ay natigilan ang lahat. Pumalik na si Benjamin. Siya ay basang-basa sa pawis mula ulo hanggang paa at mukhang hindi gaanong matigas ang mukha. Fuck, Benjamin. Saan ka pumunta? Kinakabahan siyang pinagalitan ni Harper. Nako, lumabas ako sandali. Mayroon akong nangyayari sa huling 2 araw. Tila medyo abala si Benjamin sa pagsagot niya sa kanila. Pagkatapos nito, humikab siya bago siya pumasok sa dormitoryo. Bakit pinatay ang iyong cellphone? Nang makita ni Gerald ang itsura at reaksyon ni Benjamin, naramdaman niya na may medyo humiwalay. Benjamin, may tinatago ka ba sa amin? Ha, ako, ayos lang ako. Kung ganun, hindi mo ba sinabi na may nangyari sa nagdaang 2 araw? Nagpalitan ng tingin sina Gerald at Harper. Kakaiba kung tunay na maayos si Benjamin. Sa oras na ito, lahat ng nasa dormitoryo ay nakapalibot na sa Benjamin. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang ulo at tumigil sa pagsasalita, ngunit sobrang malungkot ang mukha nito. Benjamin, sinusubukan mo ba kaming mamatay sa pag-aalala? Tanong ni Gerald habang tinatapik ang balikat ni Benjamin. Bahagyang kumaibot ang bibig ni Benjamin nang harapin ang pagtatanong at pag-aalala ng lahat. Hindi niya mapigilan ang pag-agaw ng kanyang buhok sa oras na ito habang sinabi niya, huwag mo akong tanungin kung okay ang lahat. Huwag mo akong alalahanin. Ako, si Benjamin, ay walang halaga. Ako ay isang scumbag. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag nang tanungin ako tungkol dito. Ako, nagsisinungaling ako sa inyong lahat habang ito. Ako ay tunay na isang kalokohan. Lahat kayo ay hindi na dapat ako tretuhin bilang iyong kaibigan sa hinaharap. Kung sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito, lahat kayo ay tiyak na magmamaliit sa akin. Panipi-panipi tandang pananong tandang padamdam panipi. Parehong medyo nalito sina Gerald at Harper.
Pagkatapos nito, sinabi ni Gerald, paano posible iyon, Benjamin? Mababangging lamang ang tingin namin sa iyo kung tumatakbo ka mula sa iyong sariling mga problema. Maliban kung ibig mong sabihin na hindi mo kami itinuring bilang iyong mga kapatid. Hindi. Siyempre palagi kong itinuturing kayong lahat bilang aking mga kapatid. Ang aking damdamin para sa inyong lahat ay talagang totoo. Sagot ni Benjamin habang gasgas ang ulo. O sige, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Marahil medyo gumagaan ang pakiramdam ko pagkatapos sabihin sa inyong lahat tungkol dito. Sa totoo lang, Gerald, Harper, ang aking pamilya ay talagang mahirap. Hindi ba palaging naiisip ninyong lahat na nagmula ako sa isang magandang karanasan sa pamilya? Palagi ko na itong pinik. Sa totoo lang, ang kalagayan ng aking pamilya ay hindi mas mahusay kumpara sa kung paano si Gerald ay dating. Parehong may sakit ang aking mga magulang at mayroon din akong isang kapatid na babae na malubhang may sakit. Ang lahat ay minamaliit ang aking pamilya mula pa noong bata pa ako. May alam ka ba? Noong 7 taong gulang ako, dinala ako ng aking ina sa bahay ng aking tiyahin upang humiram ng pera sa kanya. Bilang isang resulta, itinapon nila kami ng aking ina sa kanilang bahay. Itinapon pa nila ang lahat ng mga produktong pang-agrikultura ng aking pamilya. Sa makatuwid, palagi akong natatakot lalo na ang mga tao ay mamaliit sa akin. Palagi akong may ganitong takot mula pa noong bata ako. Lalo akong natatakot na mapamura ng mga tao kung wala akong pera. Kaya't mula pa noong ako ay nasa high school, sinasadya kong gawin ito at nagpapanggap na mayroon akong pera. Noong nakaraang linggo, ang monitor ng klase ng high school na hinabol ko sa loob ng maraming taon sa wakas ay sumang-ayon na makasama ako. Gayunpaman siya ay ganap na naiiba kumpara sa anumang iba pang mga batang babae. Hindi siya isang sakam at materyalistang tao, ngunit nagsinungaling ako sa kanya. Nagsinungaling ako at sinabi sa kanya na napakahusay ko sa pag-aaral. Sinabi ko pa sa kanya na nagbukas ako ng ilang mga tindahan, ngunit ngayon, ibinaba ni Benjamin ang kanyang ulo sa sobrang pagkadesperado. Naintindihan ni Gerald ang sinasabi. Sinabi niya na nais niyang pumunta dito upang makita ka ngayon. Oo. Sinabi ko sa kanya na pupunta ako at hanapin siya sa halip, ngunit pinilit niyang pumunta dito. Ano ang magagawa ko? Kung malaman niya na nagsisinungaling ako sa kanya, siguradong makikipaghiwalay siya sa akin. Mahal ko talaga siya ng sobra. Iyon ang dahilan kung bakit nagsumikap ako at kumuha ng mga part-time na trabaho sa nakaraang 2 araw upang kumita ng pera. Hindi alam ni Gerald kung paano akitin si Benjamin nang makita ang estado na nasa loob ng kanyang kaibigan. Kung sabagay, siya din mismo ang nanlinlang kay Mila ng ilang beses. Sa makatuwid, naintindihan niya ang nararamdaman ni Benjamin. Nais niyang makakuha ng pag-ibig, ngunit natatakot din siya na mawalan siya ng pag-ibig dahil sa kahirapan. Iyon ang dahilan kung bakit niya nagawa iyon. Aba, Benjamin, hindi ka na dapat mag-alala pa. Mayroon akong solusyon para sa bagay na ito. Panipi.